Sinampal ako ng anak ko sa sarili kong kusina at wala akong ni isang salitang binanggit. Musika. Pero kinaumagahan, nang bumaba siya sa hagdan, iniisip na ang kawalang galang niya ay pinalampas. Nanigas siya sa takot nang makita niya kung sino ang nakaupo sa aking mesa sa kainan. Ako ay nasa dulo ng mesa, inaayos ang mantel na yari sa puntas. Nang pumasok si Joey na mayabang, na parang sa kanya ang mundo, hindi man lang niya napansin ang pamamaga ng labi ko. Masyado siyang nakatuon sa sarili niya. Kumuha siya ng pandesilo, tinapay, kumagat, at nagsimulang magsalita kung paano magbabago ang mga bagay-bagay sa bahay na iyon. Ngunit natigil ang kanyang mga salita nang umusog ang silya sa tabi ko. Ang mukha niya, na namumula pa rin sa alak noong nakaraang gabi, ay biglang naging abo, na parang nakakita ng multo. Nahulog ang pandesilyo mula sa kamay niya at nagkalat sa sahig. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang pananahimik ko noong nakaraang gabi ay hindi takot, kundi isang hatol. Pero para maintindihan mo kung paano kami humantong sa almusal na iyon na parang isang hukuman, kailangan ko munang ipakilala ng maayos ang sarili ko. Ang pangalan ko ay Ernesto Reyes. 68 taong gulang na ako. Balo at nakatira ako sa isang lumang distrito ng isang malaking syudad Pantalan sa Timog. Isa sa mga lumang bahay na may malalawak na patio, mga balkon na yari sa kahoy, at malalaking puno na nagbibigay lilim sa kalye. Palagi akong naging isang tahimik na tao. Mag-isa kong pinalaki ang anak ko matapos pumanaw ang asawa kong si Rosario. Nagtrabaho ako sa kahit anong paraan para lang walang magkulang kay Joey, pero hindi ko alam na may natutulog pala akong kaaway sa ilalim ng sarili kong bubong hanggang mga sign na oras ang nakalipas. Lahat ay nangyari, o marahil lahat ay tuluyang nasira, bandang 3 ng umaga. Umuwi si Joey. Nasa kusina ako, nakaupo sa aking silyang tumba-tumba, nakikinig sa isang himno sa radyo nang mahina para pakalmahin ang aking kaba. Malakas ang ulan sa labas, ngunit ang nakagulat sa akin ay ang tunog ng susi na kumakaskas sa kandado, padaskol, agresibo. Pumasok siya, pasuray-suray, amoy cheap na bourbon at sigarilyo. Nanatili akong tahimik. Ibinato niya ang mga susi sa maliit na lamesa sa sala at narinig kong may nabasag. Ito ay ang asul na ceramic vase ko, ang galing pa sa lola ko. Hindi man lang siya lumingon. Pumasok siya sa kusina at nang makita niya ako, tila lalo pang lumaki ang galit niya. Nagsimula siyang sumigaw, sinasabing lahat ay kasalanan ko, na ang buhay niya ay gulo dahil mas inaalala ko pa ang bahay at ang aking mga lumang kalakal kaysa sa kanya. Tumayo ako ng dahan-dahan at sinabi, "Anak, umakyat ka na sa kama, hindi ka maayos." Iyon lang. Ang parirala na iyon ang naging gatilyo, sinugod niya ako. Isang malakas na lalaking 41 taong gulang laban sa sarili niyang ama. Hinawakan niya ako sa braso at inuga ng napakalakas kaya naramdaman kong tila lumuluwag ang ngipin ko. Pagkatapos itinulak niya ako. Tumilapon ako patama sa aparador ng pinggan. Tinamaan ng matigas na kahoy ang likod ko at tumama ang ulo ko sa salamin. Musika. At hindi pa doon natapos. Itinaas niya ang kamay niya at sinampal ako sa mukha. Malalim ang tunog ng sampal. Ang sakit ay mainit at agaran. Naramdaman ko ang lasa ng bakal sa bibig ko. Nahati ang labi ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak. Musika na natili ako roon. Nakakulong sa sahig, nakatingin sa kanya, at siya ay huminga ng malalim, tumalikod, at umakyat sa hagdan, iniwan ang kanyang ama na duguan sa kusina. Ang katahimikan na naiwan sa bahay pagkatapos ay mabigat, makapal, isa sa mga katahimikan na naiwan kapag may nasira, alam mong wala ng pag-aayos. Pumunta ako sa maliit na palikuran sa pasilyo, tumingin sa salamin, at hinugasan ang mukha ko ng malamig na tubig. Nakita ko ang hiwa sa labi ko, ang simula ng pasa sa pisngi ko. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ko ang aking mga mata, hindi ko nakita ang isang biktima. Nakita ko si Ernesto, ang lalaking nakaligtas sa napakaraming bagay para lang tiisin iyon. Nagpasya ako noon din na iyon na ang huling pagkakataon. Bumalik ako sa kusina, nilinis ang dugo, at sa halip na umakyat sa kama para umiyak, nagsimula akong magluto. Iyon lang ang kaya kong gawin para hindi ako mabaliw.
Kinuha ko ang harina, mantika, pampaalsa. Kinuha ko ang bagong set ng non-stick champagne-colored na baking trays na ipinadala sa akin ng kapatid kong si Pia. Sabi niya, iyon daw ang pinakamahusay na walang didikit doon at maganda at matibay din. Ginagamit ko iyon buong gabi. Habang natutulog ang mundo at humihilik ang anak ko sa itaas, naghurno ako ng dosenang pandesilyos, tinapay, sa mga tray na iyon. Sa bawat pagmamasa ko, iniisip ko ang kailangan kong gawin. Sa bawat gintong batch na lumalabas sa oven, lalo pang nagiging malinaw ang plano ko. Hindi ako makikipag-away sa sigawan. Musika. Gagamitin ko ang tanging wika na nakalimutan ni Joey, ang respeto at batas. Inayos ko ang mesa na parang Pasko. Mantel na yari sa puntas, pinong pinggan, bagong kape, lahat ay perpekto. Nang tumunog ang orasan ng 7:30, handa na ako. Ang amoy ng pagkain ay umaakyat sa hagdan na parang pain. Alam kong bababa siya at alam kong iisipin niya na maayos ang lahat dahil ang isang ama ay titiisin ang lahat, hindi ba? Ang hindi niya alam ay sa pagkakataong ito, ang pagtitiis ay kasama ng hustisya. Bumaba si Joey na may magapa ang mukha dahil sa hangover at ang karaniwan niyang kayabangan. Nakita niya ang nakahandang mesa at bahagyang ngumiti. Akala niya nanalo siya. Pero pagpatak ng 8:00, tumunog ang doorbell at nagsimulang gumuho ang mundo niya. Ang unang batch ng pandesilyos ay lumabas sa oven bandang 4:00 ng madaling araw. Kumalat ang amoy ng mantika sa kusina. Ang amoy na dapat ay nangangahulugan ng tahanan, tahimik na linggo, pahinga. Pero sa madaling araw na yon, ito ang amoy ng determinasyon ko. Inilagay ko ang mainit na tray sa wire rack at ang metal ay gumawa ng maliit na tin sa tahimik na bahay. Ang mga kamay ko na puno ng harina ay parang sa multo. Kumikilos ako ng may katahimikan na hindi ko naramdaman na sa akin, na parang nagsuot ako ng baluti sa ibabaw ng matanda na nasa sahig kanina. Habang inihahanda ko ang pangalawang batch ng masa, napatingin ako sa isang bagay sa countertop sa tabi ng sugar bowl. Ito ay isa sa mga modernong digital photo frame na may itim na screen. Regalo sa akin ni Pia noong Pasko. Huwag ng mga album na puno ng alikabok, Emmy, sabi niya sa telepono. Binili ko iyan sa internet, napakaganda. Naglo-load ka ng mga larawan at isa-isa itong magpapalit para maalala mo ang magagandang bagay. At nandoon iyon, araw at gabi, nagpapakita ng mga larawan ng buhay ko. Isang loop ng masasayang alaala. Isang patuloy na paalala ng lahat ng nawala sa akin. Nang tumingin ako, lumabas ang isang larawan. Si Joey iyon, siguro mga 8 taong gulang. Nakatayo sa isang maliit na bangka sa lawa, gulo ang buhok sa hangin at isang malaking ngiti na nagpapakita ng butas kung saan kulang ang isang ngipin. Hawak niya ang isang maliit na isda sa 2 kamay na parang isang malaking tropeyo. Sa tabi niya, ako mas bata, hawak ang fishing rod at tumatawa, at sa pampang si Rosario, ang kanyang ina, inilalagay ang picnic blanket. Ang imahe na iyon ay tumama sa dibdib ko. Sumandal ako sa countertop na dumihan ang sando ko ng harina. Ipinikit ko ang mga mata ko at hindi na ako nasa kusina ko ng 4:00 ng umaga na may 12. Nasa tag-init ako noon ng 1999 sa tabi ng Lawang Esmeralda, Emerald Lake. Naalala ko ang amoy ng sunscreen, ng basang lupa, ang tawa ni Rosario na umaalingaw-ngaw sa tubig. Buong umaga si Joey nagtatangkang mangisda, napakatiyaga, napakatigas ang ulo. Nang maramdaman niya sa wakas ang hila sa fishing line, ang sigaw niya ng tuwa ay nagpatakbo sa mga ibon sa mga puno. Papa, mayroon ako, mayroon ako! Sigaw niya, tinulungan ko siyang kunin ang rod ng mahinahon. Tinuruan siyang hawakan ang isda. Tingnan mo yan, Rio. Sumigaw ako mula sa bangka. Sa tingin ko, may mangingisda tayo sa pamilya. Ang pagmamalaki sa boses ko ay isa sa pinakamagagandang bagay na narinig ko sa sarili ko. At tiningnan ako ni Joey na parang isa akong superhero na may paghanga, respeto, isang pag-ibig na tila hindi masisira. Kailan nawala ang batang iyon? Sa anong kurbada ng daan siya na diskaril? Nagbago ang frame ng larawan. Ngayon graduation ni Joey sa high school. Siya na nakasuot ng toga na asul at ang diploma musika sa kamay. Ako ay nasa tabi niya, 30 taong mas bata, nakangiti na parang mapipigtal ang mukha ko.
Siya ang unang miyembro ng pamilya na nagpunta sa unibersidad. Ang aming simbahan, ang New Dawn Baptist Church, ay nag-organisa ng isang pagdiriwang para sa kanya. Ginawa ni Sister Eloisa ang paborito niyang carrot cake na may cream cheese frosting. Nagbigay ng panalangin si Pastor Michael mula sa pulpito. Tinawag siyang ating estudyanteng binata, halimbawa para sa lahat. Naalala kong nakaupo ako sa bangko na iyon at naramdaman kong napakalaki ng dibdib ko sa pagmamalaki, kaya halos sumakit. Ernesto Reyes, ang anak ni Rosario, bulong ng mga babae sa simbahan, ipinagmamalaki ang anak ko. Hindi na inabutan ni Rosario na makita siyang graduate sa kolehiyo. Namatay siya sa isang instant heart attack sa pantalan ng si Joey ay nasa huling taon na ng pag-aaral. Umalis siya para magtrabaho sa umaga, hinalikan ako sa pisngi at hindi na bumalik. Ang pagkamatay ni Rosario ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng bahay, ngunit nakaligtas kami. Nagpakatibay ako para kay Joey. Sa burol, hinawakan niya ang kamay ko ng napakahigpit na halos mag-iwan ng marka ang kuko niya. Hindi siya umiyak sa harap ng sino man, nanatili siyang matatag, seryoso. Nang gabing umalis na ang lahat, niyakap niya ako sa kusina at humagulgol sa balikat ko. Ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo, Papa, sabi niya. Pangako ko. Gagawin kong ipagmamalaki ako ni Mama. At matagal niyang ginawa iyon. Nagtapos siya ng may honors, nakakuha ng magandang trabaho sa opisina sa mismong pantalan kung saan nagtrabaho ang nanay niya, bumili ng maayos na kotse, tumulong sa mga gastusin. Tuwing linggo, dinadala niya ako sa simbahan, umuupo sa tabi ko sa bangko at kinakanta ang mga himno sa kanyang malalim na boses. Ang mga matatanda sa distrito ay titingnan siya at sasabihin, Ernesto, magaling ang trabaho mo. Ipagmamalaki ni Rosario ang batang iyan. Nabuhay ako sa pagmamalaki na iyon. Siya ang araw ko, ang ilaw ko. Ang makita ang anak kong naging isang mabuting lalaki, iginagalang, ay patunay na sulit ang lahat ng sakripisyo ko. Nagbago ulit ang larawan sa frame. Isang mas kamakailang larawan. Isang barbecue sa patio mga 3 taon na ang nakalipas dahil sa piyesta ng bayan. Si Joey ay nasa grill, tumatawa, may apron na nagsasabing, hari ng inihaw. Medyo tumaba siya, pero mukha siyang masaya. Ang mga kapitbahay ay nandoon. Si Aling Betty, ang kanyang asawa, nabuhay pa noon. Mukhang perpektong buhay sa magazine, pero ang kaligayahan minsan ay isang larawan lang. Isang frozen instant dahil pagkatapos lang ng barbecue na iyon nagsimulang lumitaw ang mga bitak. Nagsimula ang lahat sa trabaho niya. Restructuring ang salitang ginamit nila. Ang pantalan ay nagiging moderno, nagdadala ng mga bagong tao na may mga bagong ideya. Ang posisyon ni Joey na permanente ng halos 20 taon ay biglang na-optimize. Ibinaba ang posisyon niya. Ipinadala sa isang sulok na may mas kaunting responsibilidad at mas masahol pa para sa kanya, mas kaunting respeto. Para kay Joey, hindi lang ito pagkawala ng posisyon, kundi parang binura nila ang alaala ng nanay niya. Naramdaman niya na ang legacy ni Rosario, isang babaeng nag-alay ng buhay doon, ay ininsulto. Hindi niya sinabi sa akin ang mga detalye sa simula, naging mas tahimik lang siya. Pero iba ang katahimikan niya kaysa sa akin noong madaling araw na iyon. Ang kanya ay matalim, puno ng tinik. Nagsimula siyang umuwi ng mas huli. Amoy alak ang hininga niya pero nagpanggap akong hindi ko napansin. Mahabang meeting, nagsinungaling siya at nagpanggap akong naniniwala. Pagkatapos, nagsimulang kumonti ang pera. Papa, pwede mo ba akong pahiramin ng 10,000? Ibalik ko sa katapusan ng buwan. Ibinigay ko sa kanya, hindi niya kailanman ibinalik. Pagkatapos 25,000 at nagpatuloy iyon. Ang unang beses na itinaas niya ang boses niya sa paraang nakakatakot sa akin, hindi ko makakalimutan. Dahil lang sa isang maliit na bagay. Isang tumutulo na gripo sa kusina. 3 beses ko na siyang pinakiusapan na tingnan iyon. Nang Sabadong iyon, pinakiusapan ko ulit siya habang naghuhugas ako ng ilang dahon ng petsay, mustard greens. Nakaupo siya, nagbabasa ng pahayagan. Hindi man lang siya tumingin. Hayaan mo na iyang tumulo, anak ng pating, bulong niya ng may kabastusan na nagpagulo sa akin. Pero anak,
Nasasayang ang tubig at ang ingay ay nakakakaba sa akin. Doon siya sumabog. Ibinato niya ang pahayagan sa mesa nang napakalakas na tumalsik ang tasa ng kape. Tumayo siya at sa unang pagkakataon, lumapit siya sa akin. Hindi na siya ang bata ko, ang ipinagmamalaking binata, kundi isang malaking lalaki, nagagalit. "Isang gripo!" Sigaw niya at umalingaw-ngaw ang boses niya sa kusina. "Mas inaalala mo pa ang lintik na gripo kaysa sa buhay ko na nalulunod na. Kung narito si Mama, hindi niya papayagan ito. Siya ay isang tunay na babae. Aayusin niya iyon pero hindi. Naiwan ako sa iyo. Isang matanda na mas inaalala ang gripo kaysa sa sarili niyang anak." Umatras ako ng isang hakbang. Ang puso ko ay humahampas ng malakas. Hinawakan ko ang gilid ng lababo ng basa at malamig ang mga kamay. Hindi ang sinabi niya ang pinakaimportante, kundi ang mga mata niya. Mayroon doon na hindi ko pa nakita, isang marumi, nakakalason na puot. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, natakot ako sa sarili kong anak. Hindi takot na baka may mangyari sa kanya. Takot sa kaya niyang gawin. Hindi ako sumagot. Nakita ko siyang kinuha ang mga susi ng kotse at lumabas ng may malakas na pagsara ng pinto. Nanatili ako sa kusina, nakikinig sa tulo. Tik, tik, tik. Ang bawat patak ay nagmamarka ng simula ng isang bagong panahon sa bahay na iyon, ang panahon ng takot. Huminga ako ng malalim. Bumabalik sa isip ko sa malamig na madaling araw na iyon. Ang amoy ng mga pandesilos ay muling pumuno sa oven. Kinuha ko ang tray gamit ang guwantes. Musika, ang init ay tumatama sa aking mukha na may pasa. Nagbago ulit ang digital frame. Isang larawan namin ni Rosario noong araw ng kasal namin. Napakabata, napakaraming pag-asa. "Ay Rio," bulong ko sa walang taong bahay. "Hindi mo magugustuhan ang lalaking naging anak natin." Inabot ko ang mixing bowl para simulan ang pangatlong batch. Kailangan ko ng maraming pandesilos. May mahahalaga akong bisita para sa almusal at alam kong gustong-gusto ni Aling Betty ang pandesilos ko na may pinya jam. Tumunog ang lumang grandfather clock ng 5:00. Ang malalaking tunog ay kumalat sa bahay, nagmamarka ng isa pang oras ng aking pagpupuyat. Musika. Mayroon na akong 3 tray na lumalamig, gintong pandesilos na nakalinya na parang maliliit na sundalo. Ang kusina ko, na palaging ang refuge ko, ang lugar ng paglikha ko, ay naging war room. Ang katawan ko ay nagsisimula ng magpakita ng epekto. Ang likod ko kung saan ako tumama sa aparador ay sumasakit ng tuloy-tuloy. Ang maga kong labi ay kumikirot. Ang pagod ay pumapasok sa mga ugat ko na parang mabagal na lason. Kailangan ko ng matapang na kape. Pumunta ako sa countertop at pinindot ang button ng coffee maker. Isa yon sa mga programmable na binili ko ilang buwan na ang nakalipas. Pula, maganda, katugma ng mga detalye ng kusina. Binili ko yon, iniisip na kung magigising si Joey sa amoy ng bagong kape, baka mas maganda ang mood niya. Baka hindi siya gumising na may itim na ulap sa ulo niya. Napaka-inosente, ang subukang patamisin ang pait ng isang lalaki gamit ang amoy ng kape. Sa loob ng ilang buwan, ang coffee maker na iyon ay naging isa pang kasangkapan sa aking rutina ng pag-iingat. Sinisigurado kong handa ang kape. Ang paborito niyang tasa, isang malaking asul na mug, musika, malinis at nasa lugar, ang pahayagan sa mesa. Ang anumang detalye na wala sa lugar ay maaaring maging spark para sa isang araw ng pag-insulto o nagpaparusang pananahimik. Habang nagsisimulang tumulo ang mainit na tubig sa filter at pinupuno ng aroma ang kusina, pabagsak akong umupo sandali sa upuan. Ipinikit ko ang mga mata ko. Ang sakit sa likod ay lalong lumakas at kasabay nito, dumating ang mga alon ng alaala ng huling 2 taon. Hindi sila tulad ng masasayang larawan sa frame. Sila ay mga alaala na palagi kong itinutulak sa likod ng isip ko. Pagkatapos ng unang pagsabog na iyon dahil sa gripo, wala nang naging katulad. Ang insidente na iyon ay nagbukas ng isang pinto sa loob niya, isang pinto kung saan lumabas ang isang halimaw na hindi ko kilala. At ako, dahil sa takot, dahil sa kahihiyan, dahil sa pag-ibig ng isang ama na nabubulok, hinayaan ko siyang manirahan sa bahay ko. Ang tuluyang pagkatanggal sa trabaho ay dumating 6 na buwan pagkatapos. Tinawag siya ng isang Biyernes ng hapon, pinapasok sa opisina ng boss, at binigyan ng isang cardboard box para sa mga gamit niya. 20 taon itinapon sa basura.
Umuwi siya na maputla, dala ang kahon na parang isang kabaong. Hindi siya umiyak o sumigaw. Iniwan niya ang kahon sa gitna ng sala, umakyat sa kwarto niya at nagkulong ng 2 araw. Kinakatok ko ang pinto, dinadala siya ng pagkain, nagmamakaawa na lumabas siya. Wala. Nang pangatlong araw, lumabas siya, pero hindi na siya ang dati. Ang kaunting natitira sa ipinagmamalaking binata na pinalakpakan ng simbahan ay naglaho. Simula noon, lahat ay kasalanan ko. Kung umuulan, kasalanan ko. Kung natatalo ang football team niya, kasalanan ko. At higit sa lahat, ang pagkawala ng nanay niya ay kasalanan ko. Hindi mo siya kailanman naintindihan, sigaw niya sa akin. Amoy alak ang hininga bandang 3:00 ng hapon. Sa tingin mo ba masaya siyang pinapatay ang sarili niya sa pantalan na iyon? Ibinigay niya ang buhay niya para sa iyo at para sa bahay na ito. At ano ang ginawa mo? Ginawa mong museo ang bahay. Mas sinasamba mo pa ang silya kung saan siya nakaupo kaysa sa anak na iniwan niya sa iyo. Ito ay malupit at ito ay kasinungalingan. Mahal ni Rosario ang trabaho niya. Ipinagmamalaki niya na suportahan kami gamit ang kanyang mga kamay at mahal ko siya. Hindi ako sumasamba sa mga bagay. Musika, inaalagaan ko lang ang mga alaala. Pero paano mo ipapaliwanag iyon sa isang taong nagpasya na muling isulat ang kanyang kasaysayan para bigyang katwiran ang kanyang kalungkutan? Ang bahay na dating refuge ko ay naging battlefield. Natuto akong basahin ang mga senyales, kung paano niya isinasara ang pinto ng kotse, ang tunog ng mga yapak niya sa porch. Maari kong hulaan sa pamamagitan lang niyon kung ang gabi ay magiging may sigawan o nagyayelong katahimikan, parehong tortura ang dalawa. Lumala ang economic manipulation. Huminto siya sa paghingi ng pera. Musika, nagsimula siyang maningil. Nagsimula siyang gamitin ang credit card ko nang walang pahintulot. Nakikita ko ang mga statement, mga singil sa mga bar, mga liquor store. Musika. Sinubukan kong makipag-usap sa kanya. Joey, kailangan nating kontrolin ang mga gastusin. Ang sagot ay palaging pareho. Pera ko rin yan, ang perang iniwan ni Mama. O sa tingin mo ba, ang bahay na ito ay nagpapanatili ng sarili nito? Nakalimutan niya na may sarili akong pensyon. Musika, ang pensyon ni Rosario. At ang kinikita ko pa rin sa paggawa ng maliliit na pag-aayos at trabaho para sa mga kapitbahay. Pero sa isip niya, lahat ay kanya. Ang bahay, ang pera, at tila ako rin ay nasa kanyang disposal para gamitin at abusuhin. Naging bilanggo ako sa sarili kong tahanan. Huminto ako sa pag-imbita ng mga kaibigan ko para magkape. Minsan, ang kapitbahay ko at matalik na kaibigan, si Aling Betty, ay sumisilip sa gate. Ernesto, ayos ba ang lahat? Ilang araw nakitang hindi nakikita. At nagsinungaling ako. Ay Betty, rheuma ito, alam mo na, nagpapahinga lang ako. Kinakain ako ng buhay ng kahihiyan. Paano ko aaminin na ang anak ko, ang ipinagmamalaki ng distrito, ay tinatrato ako na parang basahan? Paano ko sasabihin sa kanya na natatakot ako sa loob ng sarili kong 4 na pader? Naalala ko ang isang gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Lasing siya tulad ng dati, pero sa pagkakataong iyon, euphoric siya. Nanalo siya ng pera sa isang laro ng billiards. Pumasok siya sa sala kung saan ako nanonood ng telebisyon at bumagsak sa sofa, tumatawa ng malakas. Gusto niyang makipag-usap, pero pagod na ako sa emosyonal na roller coaster na iyon. Gusto ko lang ng kapayapaan. Anak, pagod na ako. Aakyat na ako para matulog, sabi ko habang tumatayo. Agad na nagbago ang mukha niya, nawala ang ngiti. Aba, syempre, sabi niya ng may lason. Kapag sa wakas, maganda ang mood ko, iniiwan mo ako. Pero kapag malungkot ako, tinitingnan mo ako na may mukha ng martir, na parang isa akong uod. Hindi. Tumayo siya at humarang sa harap ko. Hinaharangan ang daan. Hindi niya ako hinawakan, pero lumapit siya ng napakalapit kaya naramdaman ko ang hininga niya. Nagsimula siyang magsalita ng mahina at mas masahol iyon kaysa sa pagsigaw niya. Gusto mo ito, di ba, Papa? Gusto mong makita akong nagdurusa, nagpaparamdam sa iyo na nakakahigit ka. Ang banal na balo na isinakripisyo ang lahat para sa kanyang walang utang na loob na anak. Iyan ang kwento na sinasabi mo sa sarili mo bago matulog.
Halos 10 minuto siyang dumura ng lason na iyon sa akin at ako ay nakatayo lang doon, lumiliit sa loob. Nang sa wakas ay lumayo siya, umakyat ako sa hagdan na nanginginig, nilock ang pinto at umupo sa kama. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak ako. Umiyak ako ng tahimik. Pinipindot ang mukha ko sa unan para hindi niya marinig. Ang beeping ng coffee maker ay nagbalik sa akin sa madaling araw ng plano. Handa na ang kape. Tumayo ako. Ang sakit sa likod ay nagpapaalala sa akin na ang karahasan noong gabing iyon ay iba. May line na nalampasan, hinawakan niya ako sa isang atake ng galit at ang sampal na iyon ay hindi lang sa mukha. Ito ay sa kaluluwa. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang pinakamagandang set ng pinggan. Ang regalo sa akin noong araw ng kasal ko na may maliliit na asul na bulaklak na pininturahan ng kamay. Halos hindi ko iyon ginagamit. Para iyon sa mga espesyal na okasyon at nagpasya ako na iyon mismo ang pinaka-espesyal na okasyon sa buhay ko, ang araw ng aking paglaya. Inayos ko ang mesa ng may pangangalaga na parang seremonya. Mantel na puntas, pinong pinggan, pilak na cutlery na pinakintab ko noong nakaraang linggo. Sa isang maliit na florera, naglagay ako ng isang puting kamelya mula sa hardin ko. Ang mesa ay napakaganda. Isang larawan ng kapayapaan at kaayusan, isang perpektong kasinungalingan. Habang inilalagay ko ang mga tasa, iniisip ko ang bagyo na patuloy sa labas, ang ulan na humahampas sa salamin, ang hangin na umaalulong. Naramdaman kong ang kalikasan ay sumasalamin sa sarili kong gulo, ngunit sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi ako natatakot sa bagyo, ni sa umaalingaw-ngaw sa labas, ni sa natutulog sa itaas. Alam ko na kapag sumikat ang araw, ang sarili kong bagyo ay sasabog ng totoo. Tiningnan ko ang orasan. 5:45. May oras pa ako, oras para maghurno ng huling batch ng pandesilyos at tawagan ang mga tawag na magbabago ng lahat. Ang bahay ay handa ng gumising at ang hustisya, maniwala ka, ay ihahain ng mainit kasama ang kape. Eksaktong 3:15 nang kumaskas ang susi sa kandado. Alam ko dahil ang grandfather clock ay katatapos lang tumunog ng 3:00 at binilang ko ang sumunod na 15 segundo, musika, nakaupo sa silyang tumba-tumba. Nakabalot sa makapal kong navy blue flannel robe. Binili ko iyon noong nakaraang taglamig dahil ang dampi ng pantalan ay pumapasok sa mga buto ko. Nang dumating ang pakete, naisip kong parang yakap iyon. Nang madaling araw na iyon, mahigpit ko itong hinawakan sa dibdib. Naghahanap ng init, anumang uri ng proteksyon laban sa lamig na nanggagaling sa loob ko. Bumukas ang pinto ng malakas, na parang sinipa, at tumama sa pader ng sala. Ang ingay ay umaling-aungaw sa tahimik na bahay. Bumilis ang tibok ng puso ko. Pigil ko ang hininga. Si Joey Musika ay pumasok. Isang anino na siluet laban sa mahinang ilaw ng kalye. Basa siya sa ulan. Tumutulo ang tubig mula sa buhok at coat niya. Bumubuo ng isang maitim na patak sa kahoy musika na sahig. Mukha siyang isang nasugatang, galit na hayop na naghahanap ng kanlungan mula sa bagyo. Nanatili siyang tahimik sandali, humihinga ng malakas na parang umaangil at pagkatapos ay gumalaw. Kinuha niya ang bunch of keys mula sa bulsa niya at inihagis ng buong lakas patungo sa maliit na lamesa sa sala. Narinig ko ang tuyong kalabog ng ceramik, ang asul na vase ko. Ang galing pa sa lola ko. Ang tunog na iyon ay parang narinig kong nabasag ang sarili kong puso. Isang tuyong hikbi ang umakyat sa lalamunan ko, pero nilunok ko iyon. Ang umiyak sa sandaling iyon ay hindi lang isang luho, mapanganib iyon. Hindi man lang niya tiningnan kung ano ang nabasag. Isinara niya ang pinto at pumunta sa kusina. Ang mabibigat, hindi pantay na yapak niya ay papalapit. Ang amoy ang unang dumating. Isang asim na amoy ng cheap na alak, hinaluan ng ulan at purong galit. Tumayo siya sa frame ng kusina, pinupuno ng kanyang malaking katawan ang butas ng pinto. Ang tanging ilaw ay ang spotlight sa ibabaw ng kalan, pinahaba ang mga anino. Nakita ng mga mata niya ako sa dilim. "Ano bang nangyayari, Papa?" Bulol niyang sinabi, makapal ang dila dahil sa alak. Nakaupo rito sa dilim na parang multo. Naghihintay na sermonan ako. Hindi ako gumalaw. Ang mga kamay ko,
ay nakahawak sa mga braso ng silyang tumba-tumba. Nararamdaman ang luma ng kahoy sa ilalim ng mga daliri ko. Alam ko sa karanasan na ang anumang kilos ay maaaring ituring na provocation. Ang katahimikan, ang tanging kalasag ko. "Sagutin mo ako!" Sigaw niya bigla at umalingaw-ngaw ang boses niya sa mga kaldero na nakasabit sa pader. "Nagdadasal ka ba para sa nawala kong kaluluwa o mas inaalala mo ang lintik mong lumang vase na binasag ko?" Ang pagbanggit niya sa vase, alam niya kung gaano iyon kahalaga sa akin, ay nagbigay sa akin ng lakas na hindi ko alam na mayroon pa ako. Tumigil ako sa pag-ugoy. Tumayo ako ng dahan-dahan, dala ang natitirang dignidad ko. Ang likod ko ay kumalansing. Tiningnan ko siya sa mata. Naghahanap sa pinakalalim ng anumang bakas ng anak ko. "Joey, anak!" sabi ko at ang boses ko ay lumabas ng mas matatag kaysa sa inaasahan ko. "Hindi kita sesermunan. Gusto ko lang na umakyat ka para magpahinga. Basa ka. Magkakasakit ka. Bukas tayo mag-usap kapag mas musika maayos ka na." Iyon ang pinakamasamang bagay na maaari kong sabihin. Ang subukang maging makatwiran sa isang taong nawalan ng katinuan ay parang subukang patayin ang apoy gamit ang isang kutsarita ng tubig. Ang mga salita ko, ang aking pagiging kalmado, ang pag-aalala ng isang ama. Sa pandinig niya, tunog ng insulto iyon na tinatrato ko siyang parang bata. Ang mukha niya ay nag-iba sa isang grimace ng galit. "Huwag mo akong sabihan kung ano ang gagawin ko." Ungol niya, gumawa ng isa pang hakbang patungo sa akin. Itinuro niya ang mukha ko gamit ang isang nanginginig na daliri. "Hindi mo naiintindihan ang anumang bagay. Hindi mo kailanman naintindihan. Nabubuhay ka sa iyong kwentong mundo, kasama ang iyong mga lumang gamit, ang iyong mga alaala, ang multo ni Mama. Ang totoong mundo ay nasa labas, Papa, at nilalamon ako nito. At ikaw ay nakaupo, musika rito, at sinasabi sa akin na matulog." "Hindi iyan, anak." Nagsimula ako, itinaas ang kamay ko bilang tanda ng kapayapaan. "Tumahimik!" Ang sigaw ay napakabulente, kaya ako ay napatalon at pagkatapos sumugod siya. Sa pagkakataong ito, hindi iyon tulak. Ito ay isang ganap na atake. Hinawakan niya ako sa itaas na bahagi ng mga braso ng may lakas na hindi ko pa nakita, isang lakas na gawa sa frustration at alak. Ang mga daliri niya ay bumaon sa aking manipis na balat na parang steel clamps. Ang sakit ay agaran. "Joey, itigil mo na, pakiusap," naabot kong sabihin. "Nasasaktan mo ako." Hindi siya nakikinig. Ang tingin niya ay nawawala, nakatuon sa isang bagay na siya lang ang nakakakita. Nagsimula siyang iuga ako pabalik-balik ng may karahasan. Musika. Ang matanda kong katawan ay umuugoy na parang isang basahan na manika. Ang ulo ko ay nagpabalik-balik. Ang salamin ko ay lumipad at nahulog sa sahig ng may mahinang tunog. Lahat ay naging blur. Mga istante, refrigerator, mesa. "Mga bagay lang ang inaalala mo. Ang bahay na ito," sigaw niya. "Wala akong kailanman naging halaga sa iyo. Palagi akong ang pasanin, ang bigong anak ng dakilang rosaryo." Sa isang sandali ang mga paa ko ay huminto sa pagdikit sa sahig at inihagis niya ako. Hindi niya ako tinulak, inihagis niya ako. Tumilapon ako patungo sa pader kung saan nandoon ang aparador ng lola ko. Ang oras ay bumagal. Nakita ko ang madilim na kahoy na papalapit ng dahan-dahan at sabay-sabay. Napakabilis. Wala akong oras para protektahan ang sarili ko. Ang impact ay brutal. Una, ang likod ko, isang tuyong tama laban sa kahoy. Naramdaman kong tila nabali ang gulugod ko. Ang hangin ay umalis sa akin sa isang daing at pagkatapos, ang ulo ko na hinila ng inersya ay tumama sa kanto ng kasangkapan. Isang pagsabog ng puting ilaw sa likod ng mga mata ko. Isang tuyong kalabog sa bungo. Ang mundo ay naging puti sa isang segundo. Isang matinis na buzz ang pumuno sa mga tenga ko. Nadulas ako sa pader patungo sa sahig. Malambot ang mga binti na parang gelatin. Ang sakit ay ganap. Hampas sa batok, saksak sa likod, pagkasunog sa mga braso kung saan niya ako hinawakan. Nanginginig ako, nalilito. Sinubukan kong mag-focus. Lahat ay umiikot. Nakita ko siya ilang hakbang ang layo. Umaalpas ang dibdib. Mahigpit ang mga kamao.
Tinitingnan niya ako mula sa itaas na may ekspresyon na hindi ko mabasa. Naisip ko, iyan na, nawala na ang galit niya. Ngayon, mapapansin niya kung ano ang ginawa niya. Pero hindi, gumawa siya ng isa pang hakbang. Kusa akong umikid, itinaas ang mga braso ko para takpan ang sarili ko at ang kamay niya ay dumating ng nakabukas, mabilis, marahas. Ang sampal ay umalingaw-ngaw sa isang basang, maruming tunog. Direktang tumama iyon sa mukha ko. Ang ulo ko ay pumunta sa isang gilid. Naramdaman kong nahati ang labi ko nang tumama sa sarili kong ngipin. Ang mainit at maalat na lasa ng dugo ay pumuno sa bibig ko. Iyon ang huling aksyon. Tumayo siya ng ilang segundo, nakatingin sa akin. Ako ay nakahiga sa sahig. Ang anak ko, ang sanggol na tinuruan kong maglakad, magsalita, magdasal, at hindi ko siya nakilala. Ang lalaking nasa harap ko, na may mga mata na puno ng puot, ay isang estranghero, isang intruder, isang halimaw. At pagkatapos, nang walang sinasabing anumang salita, na parang sa wakas ay nailabas na niya ang lahat ng lason niya, musika, tumalikod siya. Iniwan niya ako roon, bugbog at duguan sa sahig ng kusina at umakyat sa hagdan. Narinig ko ang mga yapak niya sa itaas, mabigat, ang kalabog ng pasilyo, pagkatapos ang pagsara ng pinto niya. Ang tunog na iyon ang nagsil ng kapalaran niya at ng akin. Ang katahimikan na bumagsak sa kusina pagkatapos ng pagsara ng pinto ay ang pinakamabigat na bagay na naramdaman ko sa buhay ko. Hindi iyon isang tahimik na katahimikan. Ito ay isang kawalan. Isang katahimikan pagkatapos ng pagsabog ng bomba, kapag lahat ay nawasak at ang alikabok ay hindi pa humuhupa. Ang tanging naririnig ay ang patuloy na ulan at ang patuloy na buzz sa loob ng ulo ko. Nanatili ako sa sahig, nakakulong, nakayakap sa mga tuhod ko na parang isang takot na matanda. At sa isang sandali, iyon mismo ang ako. Isang lalaking 78 taong gulang, nag-iisa sugatan, sa sahig ng sarili niyang bahay dahil sa taong pinakamamahal ko. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak, tahimik, mainit, dumulas sa mga pisngi at nahahalo sa dugo sa baba ko. Hindi iyon mga luha ng galit, kundi ng ganap na sakit, hindi lang pisikal, kundi ng pagtataksil. Ang sakit ng pagtingin sa anak na pinalaki mo at makita ang isang estranghero. Ang sakit ng pagkilala na ang pag-ibig na ibinigay mo, ang buhay na inialay mo ay nagdulot nito. Isang lalaking kayang saktan ang sarili niyang ama. Naisip ko si Rosario. Ano ang sasabihin niya kung makikita niya ako ng ganito? Siya ay isang matamis na babae, pero matatag. Sa loob ng 30 taon, hindi niya kailanman itinaas ang boses niya sa akin. Tinrato niya ang sarili niyang ama na parang kristal. Kung makikita niya kung ano ang naging anak nila, muli siyang masisiraan ng puso, kung saan man siya naroroon. Ang imahe ng asawa ko ay nagbigay sa akin ng isang kislap ng lakas. Hindi ako maaaring manatili sa sahig, umiiyak. Hindi gugustuhin iyon ni Rosario. Hindi rin gugustuhin iyon ng nanay ko, lalo na ang lola ko, na humarap sa mga bagay na hindi ko man lang nai-imagine. Ako ay gawa sa mas matigas na bagay. Nakalimutan ko iyon. Nang may daing, itinulak ko ang sarili ko, humawak sa paa ng mesa. Ang malamig na kahoy ang naging anchor ko. Unti-unti, centimeter sa centimeter, tumayo ako. Nanginginig ang mga binti ko. Hinawakan ko ang gilid ng mesa. Musika, humihinga ng malalim para hindi ako himatayin. Lahat ay gumagalaw. Nang maramdaman kong medyo mas matatag na ako, nagpunta ako, sumasandal sa mga kasangkapan, patungo sa palikuran sa pasilyo. Masakit ang bawat hakbang, binuksan ko ang ilaw. Tumingin ako sa malaking salamin. Ang dilaw na ilaw ay hindi nagpapatawad. Ang lalaking tumitingin sa akin ay sirang-sira. Ang buhok na may uban na palagi kong sinusuklay pabalik ay gulo. May mga hibla na nakadikit sa pawis, ang mukha ko, ang kaliwang pisngi ko ay pula, maga. Ang balat sa paligid ng mata ay umiitim na sa isang pangit na kulay lila. Ang labi ay hati, maga, na may maitim na scab ng tuyong dugo sa gilid. Itinaas ko ang kamay ko at hinawakan ang pasa gamit ang dulo ng mga daliri ko. Ang balat ay nag-aapoy at nang hawakan ko iyon,
Hindi lang ang pisikal na sakit ang naramdaman ko. Naramdaman ko ang pagkahiya, ang kahihiyan. Ang markang iyon ay hindi lang isang tama. Ito ang nakikitang patunay ng aking pagkabigo. Ang pagkabigo ng isang ama na hindi nakita ang paglaki ng halimaw. Ang pagkabigo ng isang lalaki na hinayaang patahimikin siya ng takot. At doon mismo, habang tinitingnan ko ang marka na iyon, nagsimulang magbago ang kalungkutan sa ibang bagay. Isang bagay na malamig, matigas, galit. Hindi ang mainit, sumasabog na galit ni Joey. Ito ay isang malamig, kalkuladong galit. Isang galit na hindi sumisigaw, bumubulong, at ang ibinubulong nito ay hinding-hindi na. Binuksan ko ang gripo ng malamig na tubig. Pinagsama ang mga kamay ko at ginawang tasa. Nagbuhos ako ng tubig sa mukha ko. 1, 2, 3 beses. Mahapdi iyon sa labi ko, pero iyon ay isang sakit na nagpapagising sa akin. Hinugasan ko ang dugo, ang pawis, ang mga luha. Pinunasan ko ang sarili ko gamit ang isang maliit na tuwalya, tinatapik-tapik sa paligid ng tama. Tumingin ulit ako, ang sirang matanda ay wala na. Ang tumitingin sa akin ay may bakal sa mga mata. May sakit, isang napakalalim na sakit na baka hindi kailanman aalis, pero takot, wala na. Ang takot ay nasunog sa malamig na galit na iyon. Sa halip, may desisyon, isang nakamamatay, nakatahimikan, ang katahimikan ng isang taong nakarating sa pinakailalim at natuklasan na ang sahig ay bato at mula roon, maaari siyang tumulak pataas. Naisip ko ang mga pagpipilian ko. Maaari akong walang gawin. Sa umaga, maglalagay ako ng theater makeup kung kailangan para takpan ang pasa. Sasabihin kong, nadapa ako. Baka bumaba si Joey na may boses ng isang nagsisising bata, umiiyak, nangangako na hindi na mauulit. Magpanggap akong naniwala at babalik kami sa parehong sayaw, naglalakad sa mga basag na kristal hanggang sa susunod na pagsabog. Hanggang kailan? Hanggang sa itulak niya ako ng mas malakas? Hanggang sa tumama ang ulo ko sa isang sulok at hindi na ako bumangon? Hindi. Patay at inilibing na ang pagpipiliang iyon. Maaari akong mag-impake at umalis, tawagan si Pia, humingi ng kanlungan, iwanan ang bahay ko, ang mga alaala ko, ang buhay ko, iwanan si Joey doon, nalulunod sa kanyang pait at alak. Pero ang bahay na iyon ay akin. Binayaran namin ni Rosario iyon ng aming pawis. Bakit ako ang kailangang tumakas? Wala akong ginawang masama. Tatanggi akong maging pugante. Ang tanging natitira ay ang pangatlong opsyon. Ang pinakamahirap, ang pinakamasakit, ang tanging talagang makakapagligtas sa buhay ko at sa ilang paraan sino ang nakakaalam sa kanya. Lumabas ako sa palikuran. Ang kusina ay gulo pa rin. Ang salamin ko ay nasa sahig malapit sa silyang tumba-tumba. Kinuha ko. Ang isa sa mga lente ay may basag. Isinuot ko pa rin iyon. Ang basag sa salamin ay ang perpektong simbolo kung paano ko nakita ang mundo ngayon. Lahat ay sira. Tawid ako sa madilim na sala. Ang tiktok ng orasan ay tumunog ng mas malakas, nagtatakda ng ritmo ng aking desisyon. Pumunta ako sa telepono, isa sa mga lumang rotary phone na mayroon ako sa isang maliit na lamesa, pero hindi ko iyon ginamit. Pumunta ako sa kusina at kinuha ang cordless phone, ang binili ko ilang taon na, ang nakalipas na may malalaking illuminated buttons, dinisenyo para sa mga matatanda. Binili ko iyon dahil minsan, ang mga daliri ko ay nagiging matigas dahil sa arthritis. Hindi ko kailanman naisip kung gaano ako magiging nagpapasalamat na mayroon akong malalaking pindutan na iyon, dahil sa sandaling iyon, nanginginig ang mga kamay ko, hindi sa takot, kundi sa nerbiyos na determinasyon. Dinala ko ang aparato sa kainan. Umupo ako sa silya ko, sa dulo ng mesa. Ang parehong silya kung saan mangyayari ang lahat ilang oras pagkatapos. Huminga ako ng malalim at ginawa ang unang tawag. Sarado pa ang gabi. Pero ang isip ko ay hindi kailanman naging kasing linaw. Ang plano ko ay nagsimulang mabuo, piraso sa piraso. Hindi ito plano ng paghihiganti. Ito ay plano ng survival. Hindi ko gustong sirain ang anak ko. Gusto kong itigil ang halimaw na naging siya. At kung para doon, kailangan kong basagin ang puso niya at ang akin sa libu-libong piraso, ganoon ang mangyayari. Ang ilang puso
ay kailangang masira para pumasok ang liwanag. Naisip ko ang concealer na meron ako sa isang drawer para sa mga age spots para sa eye bags. Sa isang segundo, naisip kong gamitin iyon. Musika. Pagkatapos, binuksan ko ang drawer, nakita iyon at isinara ng malakas. Tapos na ang pagtatakip, tapos na ang pagtatago. Ang katotohanan, gaano man ito kapangit, ay kailangang makita. Higit sa lahat, kailangang tingnan yon ni Joey ng harapan sa liwanag ng araw. Ang kahihiyan ay hindi na magiging akin lang. Mula sa sandaling iyon, ibabahagi ko iyon sa kanya. Nakaupo ako sa dilim ng kainan na may mabigat na cordless phone sa kamay. Ang katahimikan ng bahay ay halos ganap, sinira lang ng ulan at ng electrical hum ng refrigerator. Tiningnan ko ang mga illuminated keys. Ang bawat numero ay tila isang hamon. Ang pagdial ay nangangahulugang gawin itong totoo. Nangangahulugang tumawid sa isang point of no return. Sa isang segundo, ang ama sa loob ko ang nagpalipas ng buong gabi sa pag-aalaga ng lagnat at pagtulong sa mga takdang aralin ay nag-alinlangan. Isang mahinang boses ang bumulong, "Anak mo yan, Ernie, ang tanging anak mo. Paano mo gagawin ito sa kanya?" Pagkatapos, ang kirot sa ulo ko ay pumintig ng malakas at ang metal na lasa ay bumalik sa bibig ko. Ang pag-aalinlangan ay naglaho. Ang lalaking humihilik sa itaas ay hindi ang bata ko. Ang bata ko ay hinding-hindi ako ihahagis sa isang kasangkapan o sasampalin. Ang lalaking iyon ay isang mapanganib na estranghero at kailangan kong protektahan ang sarili ko. Huminga ako at dinayal ang unang numero. Nanginginig ang mga kamay ko, pero matatag na pinindot ang mga daliri ko. Ang ringtone ay umalingaw-ngaw ng malakas sa tahimik na bahay. Halos 4:00 ng umaga. Ginising ko ang isang retiradong hukom na 73 taong gulang. Sa pangatlong ring, isang inaantok pero agad na alertong boses ang sumagot. "Hello? Betty, ako ito, Ernesto. Paumanhin sa oras, pakiusap." Nagkaroon ng pagtigil. Narinig ko siyang gumagalaw, ang pagkiskis ng bedsheets. Agad na nawala ang antok niya, pinalitan ng pag-aalala. "Ernesto, Diyos ko, ano ang nangyari? Ayos ka ba?" Dahil kay Joey. Si Aling Betty Ramos ay kapitbahay ko sa loob ng mahigit 40 taon. Nakita naming lumaki ang mga anak namin sa magkatabing pinto. Inilibing namin ang aming mga asawa na may ilang buwan lang ang pagitan. Nagbahagi kami ng hindi mabilang na tasa ng kape sa porch, pero si Betty ay higit pa sa isang kaibigan. Bago magretiro, siya ay isa sa pinaka-iginagalang na hukom sa rehiyon, isa sa mga babae na humarap sa isang sistema na ginawa para sa mga lalaki at nanalo. Ang isip niya ay mas matalim kaysa sa anumang kutsilyo. Ang presensya niya ay nagbibigay galang, musika, sa anumang silid. Kung may sino mang makakaintindi sa pinaghalong pag-ibig at takot na dala ko, siya iyon. Nilunok ko ang laway ko, ang kahihiyan ay nag-apoy sa lalamunan ko. "Kailangan kita, Betty," nagawa kong sabihin. Nangyari ulit, pero mas masahol pa sa pagkakataong ito. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa. Bumuntong hininga siya sa kabilang linya. Isang mabigat na buntong hininga, hindi ng sorpresa, kundi ng malungkot na kumpirmasyon. "Sinaktan ka niya, Ernie." Napuno ng luha ang mga mata ko, pero ang boses ko ay lumabas ng matatag. "Oo." "Tumawag ka sa pulis," sabi niya ng walang pag-aalinlangan. "Hindi iyan konsultasyon, utos iyan." "Tatawag ako," sagot ko, "pero kailangan ko munang humiling sa iyo. Alam kong malaki iyan, pero pwede ka bang pumunta para mag-almusal bandang 8:00? Katahimikan. Naramdaman kong umikot ang mga kagamitan sa isip niya. Hindi siya nagtanong kung bakit almusal sa gitna ng ganitong gulo. Naintindihan niya. Musika. Naintindihan niya na hindi ito tungkol sa pagkain, kundi tungkol sa mga saksi, tungkol sa awtoridad. "Hindi ako mag-aalmusal," sabi niya sa wakas. Matigas ang boses na parang marmol. "Magho-hold ako ng..." "Natutulog dahil sa kalasingan," bulong ko. "Mabuti," sabi niya. "Hayaan mo siyang matulog. Huwag mo siyang kausapin. Huwag kang mag-ingay, gawin mo lang ang kailangan mong gawin." Nandoon ako sa 8:00. At Ernesto, "Oo? Ginagawa mo ang tama, ang pinakamahirap at ang pinakatama."
Ipinagmamalaki kita. Nang ibaba ko ang telepono, naramdaman ko ang isang malaking alon ng ginhawa, kaya halos bumagsak ang mga binti ko. Hindi na ako nag-iisa. Ang cavalry ay dumarating at ang akin ay may suot na walang bahid na linen suit at ang konstitusyon ay kabisado. Huminga ako ng malalim at dinayal ang pangalawang numero. Sumagot ang pulis, isang duty operator na may pagod na boses. Municipal Police, ano ang inyong emergency? Hindi eksaktong emergency ngayon, sabi ko. Sinusubukan kong panatilihing mahinahon ang boses ko. Ang pangalan ko ay Ernesto Reyes. Gusto kong makipag-usap kay Police Major Danilo Muñoz, kung maaari. Sir, alas 4:30 na ng umaga. Out of duty ang Major. Alam ko, iginiit ko, musika, nang may katatagan na ikinagulat ko sa sarili ko. Pareho kaming nagdarasal sa New Dawn Baptist Church. Pakiusap, kailangan kong hanapin ninyo siya. Musika. Ito ay tungkol sa isang kaso ng domestic violence. Ako ang biktima. Agad na nagbago ang tono ng operator. Musika. Ang bureaucracy ay nagbigay daan sa pagkaapurahan. Sandali lang, sir. Naghihintay ako na ang puso ko ay humahampas sa aking mga buto-buto. Si Major Danny ay isang mabuting tao. Musika isang deacon sa simbahan. Nakita niya si Joey na lumaki. Kasama niya sa youth group, pero pulis din siya. Hindi ko tinawagan si Brother Danny. Tinawagan ko si Major Muñoz at kailangan kong kumilos siya ng ganoon. Pagkatapos ng ilang minuto na parang walang katapusan, ang kanyang malalim pamilyar na boses ay tumunog sa kabilang linya. May bahid pa rin ng antok. Brother Ernesto, ano ang nangyayari? Ligtas ka ba? At sa pangalawang pagkakataon sa gabing iyon, kailangan kong sabihin ang nangyari. Kailangan kong gawin ang kahihiyan ko sa mga salita. Danny, sinaktan ako ni Joey. Dumating siyang lasing at sinaktan ako. Pumiyok ang boses ko. Sinaktan? Narinig ko sa kabilang linya ang ingay ng isang nagbibihis ng mabilis. Nasaan siya ngayon, brother? Nandyan pa rin ba? Kailangan mo bang magpadala ng patrol ngayon din? Hindi, sabi ko nang napakabilis. Tulog siya, sigurado ako ngayon. Ayokong pumunta sila ngayon. Ayokong may mga sirena o ilaw na gigising sa buong kapitbahayan. Gusto kong gawin ito sa sarili kong paraan, ng may dignidad. Alam kong humihingi ako ng isang bagay na labag sa protocol. May plano ako, dagdag ko. Sa alas 8, nandito si Aling Betty Ramos. Musika. Gusto kong pumunta ka rin, Danny. Ikaw at dalawang iba pang ahente. Gusto kong pumasok kayo, umupo at haharapin natin ito bilang mga sibilisadong tao bago siya dalhin. Bumuntong hininga si Danny, nahati sa pagitan ng batas at pagmamahal. Iyan ay napaka-irregular, brother. Alam ko, sabi ko. Pero kilala mo ako. Kilala mo si Joey. Alam mo na kung dumating ang isang patrol car na may malalakas na sirena, magiging out of control iyon? Sisigaw siya. Manlalaban siya. Ayoko ng spectacle. Gusto kong tingnan niya ako sa mata. Tingnan niya si Aling Betty. Tingnan ka niya. Musika. Gusto kong maintindihan niya ang ginawa niya. Ayokong maging isa siyang lasing na kinaladkad palabas ng bahay niya. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng pagkadismaya ng kanyang mga tao. Naiintindihan mo ba ako? Nanahimik siya sandali. Naiintindihan kita, sabi niya sa wakas. Sa eksaktong alas 8, nandoon ako. Pero mangako ka sa akin. Pagkababa natin ng telepono, ilock mo ang kwarto mo. Kung magising siya at may mangyari, tumawag ka sa akin agad. Pangako. Salamat, Danny. Ingatan ka ng Diyos, brother. Ibaba niya ang telepono. 2 tawag ang nagawa. Ang pinakapersonal ang natitira. Dinayal ko ang numero ni Pia sa kabisera. Sumagot siya sa unang ring na parang naghihintay siya. Alam kong ikaw iyan, iyon ang unang sinabi niya. Naramdaman ko, ano ang ginawa niya sa iyo? Ganyan ang kapatid ko, palagi siyang may invisible thread sa akin. Sinabi ko sa kanya ang lahat, ang basag na vase, ang sigawan, ang tulak, ang sampal. Nakinig siya ng tahimik, ang tanging naririnig ay ang hininga niya. Nang matapos ako, hindi siya nagsabi, sinabihan na kita o dapat umalis ka na noon. Nagtanong lang siya na may boses na pinipiga ng galit at pagmamahal. Ano ang gagawin mo? Tinawagan ko si Betty at si Major Danny. Sagot ko ng pagod. Pupunta sila sa alas 8. Isusuko ko siya. Nakatakas ang isang hikbi sa kanya. Ay, Ernie, pasensya na.
Alam ko, gusto ko lang na malaman mo, para malaman ng isang tao sa pamilya kung ano ang ginagawa ko. Para kung mag-alinlangan ako balang araw, paalalahanan mo ako sa gabing ito. Alalahanin ko, pangako niya. Bukas ng umaga, sasakay ako sa unang bus. Nandoon ako sa hapon. Salamat. Mag-ingat ka at tandaan mo ito. Ikaw ang pinakamalakas na lalaking kilala ko. Ibaba ko ang telepono. Inilagay ko ang cordless phone sa base nito. Ang 3 haligi ng plano ko ay nakatayo na. Moral authority, ang batas, at ang pamilya. Pagod na ako. Musika sirang-sira ang kaluluwa. Pero sabay-sabay, naramdaman kong musika kakaiba akong magaan na parang inalis ang bigat ng 2 tonelada mula sa likod ko. Ang bigat ng pananahimik. Tiningnan ko ang orasan, halos 6:00. Nagsisimulang lumiwanag ang langit mula sa malalim na itim patungo sa malaabulilang asul. Ang bagyo sa labas ay humupa. Mayroon akong 2 oras, 2 oras para tapusin ang almusal, para ayusin ang sarili ko, para ihanda ang sarili ko, para sa huling laban. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang gumawa ng pinya jam. Ang hustisya, pagkatapos ng lahat, ay ihahain ng may matamis at maasim na lasa. Ang kulay abo na ilaw ng bukang liwayway ay nagsisimulang sumilip sa mga bintana, nagpapakita ng tahimik na gulo ng aking pagpupuyat, harina sa sahig, maruming bowl sa lababo, ang matamis at mabigat na amoy ng pandesilos na pumupuno sa lahat. Ang langit ay maputla, hinugasan ng ulan. Ito ang katahimikan pagkatapos ng bagyo at naramdaman ko ang katulad na katahimikan sa loob. Kakaiba, malamig, ngunit matatag. Ang pagod ay mabigat sa mga balikat ko na parang balabal, pero ang isip ko ay gumagana ng malinaw. Mas mababa sa 2 oras. Kailangan kong iset up ang eksena. Hindi sapat ang magkaroon ng batas sa panig ko. Kailangang makita ni Joey ang nawawala sa kanya, makita sa konkretong paraan ang tahanan na sinisira niya, ang ama na itinatapon niya. Ang parusa ay hindi lang legal, kundi visual at emosyonal. Nagsimula akong maglinis ng kusina ng may bagong enerhiya. Hinugasan ko ang mga pinggan, nagkuskus ng malakas na parang gusto kong tanggalin ang lahat ng dumi mula sa sarili kong kaluluwa. Pinunasan ko, inilagay, winalis ang harina mula sa sahig. Sa loob ng 20 minuto, ang kusina ay kumikinang na parang hindi kailanman nangyari ang karahasan noong gabi. Isa itong fakad, isang maganda at maayos na kasinungalingan tulad ng buhay ko sa huling 2 taon. Pagkatapos, inasikaso ko ang pagkain. Tapos na ang pandesilos, sandamakmak niyon sa isang puting ceramic platter. Pumunta ako sa pantry, musika, at kumuha ng isang lata ng pinya sa sirup. Binalatan ko ang laman sa isang kaserola. Nagdagdag ako ng brown sugar, isang pinch ng cinnamon at ginadgad na nutmeg. Habang kumukulo yon, ang matamis at maanghang na amoy ay hinaluan ng mantika. Iyon ang amoy ng pagkabata ni Joey. Kapag nagkakasakit siya, ginagawa ko sa kanya ang parehong jam na iyon para kainin sa toast. Tinawag niya iyon na sweet medicine ko. Napakalaking kabalintunaan. Nang umagang iyon, inihahanda ko ang pinakapait na gamot ng kanyang buhay at hindi niya iyon alam. Habang lumalapot ang jam, naglagay ako ng isang malaking kaldero ng tubig at asin para gumawa ng creamy na maislugaw, corn porridge, na may mantika at kaunting matapang na keso sa huli. Pagkain ng kaluluwa tulad ng dati, pero ng araw na iyon, mas parang huling hapunan iyon. Habang kumukulo ang tubig, napansin ko ang isang mahalagang detalye, ang mga kutsilyo. Mayroon akong set na regalo sa akin ni Rosario, ilang taon na ang nakalipas, pero ang handle ng paborito kong kutsilyo ay may basag. Si Pia, na palaging mapagmasid, ay nagpadala sa akin ng isang bagong set na gawa sa German steel sa isang wooden block. Pinapanatili ko iyon na napakatalas. Kinuha ko ang maliit na kutsilyo para maghiwa ng prutas, strawberries, melon para palamutihan ang mesa. Ang bawat hiwa ay malinis, tumpak. Kumikilos ako bilang ang lalaking ako sa buong buhay ko, isang praktikal na kusinero. Pero nang umagang iyon, may iba pa sa mga kamay ko, ang presisyon ng isang surgeon na naghahanda ng isang operasyon kung saan nakasalalay ang buhay ng pasyente. At sa ilang paraan, ang buhay ko ay nakasalalay sa mangyayari.
Nang halos handa na ang pagkain, oras na para sa mesa. Binuksan ko ang aparador, ang parehong pinagtamaan ko. Hinaplos ko ang madilim na kahoy, nararamdaman ang kasaysayan sa bawat grain. Sa loob nandoon ang aking pamana, ang wedding china, ang mga cups ng nanay ko. Una, ang mantel. Pumunta ako sa aparador sa pasilyo at kinuha ang pinakamahusay na puting linen na may puntas gawa sa kamay ng lola ko. Napakabihira ko itong gamitin, kaya amoy pa rin ng mga lavender sachet sa drawer. Ipinatong ko iyon sa mesa. Ang purong puti ay tumakip sa kahoy na parang isang canvas na handa para sa eksena. Pagkatapos, ang mga pinggan. Kinuha ko ang mga plato, tasa, platito, puti na may gintong gilid at maliliit na asul na bulaklak. Hinugasan ko iyon isa-isa para tanggalin ang alikabok. Pinunasan ko iyon ng malambot na tela at naglagay ng 4 na setting. Isa sa dulo para sa akin, isa sa kanan ko para kay Aling Betty, isa sa kaliwa ko para kay Major Danny, at ang huli sa kabilang dulo sa harap ko, ang lugar ni Joey. Inilagay ko ang mga pilak na cutlery, ang mga linen napkins na nakatiklop, ang florera na may puting kamilya sa gitna. Ang mesa ay parang nakahanda para sa isang hari o para sa isang sakripisyo. Minsan, napakaliit ng linya sa pagitan ng dalawa. Lahat ay handa na, ang pagkain, ang mesa. Ako na lang ang kulang. Umakyat ako sa hagdan na palaging kumakalansing sa parehong pattern. Dumaan ako sa harap ng pinto ni Joey. Naririnig ko siyang humihilik, ang mabigat na hilik ng isang natutulog ng walang konsensya, walang ideya sa lindol na parating. Sa isang sandali, naramdaman ko ang kirot ng lungkot. Isang halos hindi maipaliwanag na pagnanais na buksan ang pinto. Yugyugin siya at sumigaw. Gumising ka, anak. Gumising ka bago pa huli ang lahat. Pero hindi ko ginawa. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa kwarto ko. Ang kwarto ko ay ang refuge ko. Maayos, simple. Ang patchwork quilt na ginawa ko. Mga lace curtains na nagpapalabas ng kulay abo na ilaw. Pumasok ako sa banyo at tumingin sa malaking salamin. Lumala ang tama. Ang pasa sa ilalim ng mata ay halos itim. Ang labi ay mas maga. Kailangan ko ng shower. Hinugasan ko ang takot, ang harina, ang pawis. Binuksan ko ang mainit na tubig, hinayaan ang steam na pumuno sa banyo. Habang tumutulo ang tubig sa aking likod na may pasa, masakit iyon, pero nagbibigay ginhawa rin. Sinubukan kong hindi mag-isip, damhin lang ang tubig, ang sabon. Nang lumabas ako, pinunasan ko ang sarili ko at pumunta sa aparador. Hindi ako nag-alinlangan. Pumunta ako sa likod kung saan nakasabit ang mga damit na halos hindi ko ginagamit at kinuha ang musika suit. Isang madilim na suit ng linggo, navy blue, halos itim, na may tuwid na jacket at maayos na plantsadong pantalon. Ang puting kamisa ay starched, elegante, seryoso. Isa sa mga ginagamit para sa simbahan, para sa isang libing, o, gaya ng matutuklasan niya, para sa isang paglilitis. Isinuot ko iyon, tamang-tama ang sukat. Sinuklay ko ang buhok ko pabalik ng maingat. Bumalik ako sa salamin. Ang contrast ng madilim na suit sa aking maputlang balat at mga pasa ay nagpapalabas sa mga marka. At iyon mismo ang musika gusto ko. Hindi ako magtatago ng anumang bagay. Ang mga sugat ko ay magiging mga saksi ko. Isinuot ko ang lumbar support belt na nakatago, skin-colored, discreet. Ikinabit ko iyon sa ilalim ng kamisa, hinila ng mahigpit. Agad nitong sinuportahan ang likod ko, binawasan ang sakit ng tama laban sa aparador, at pinilit akong manatiling tuwid. Hindi ako luluhod. Hindi ng araw na iyon. Tiningnan ko ang orasan sa maliit na lamesa, 7:40. Handa na. Bumaba ulit ako. Ang bahay ay amoy kape at mainit na tinapay. Pinuno ko ang porcelain coffee pot ng bagong kape. Isinilbi ko ang lugaw sa isang turin, ang jam sa isang glass bowl. Inilagay ko ang lahat sa mesa. Lahat ay perpekto, mapanganib na perpekto. Umupo ako sa silya ko sa dulo ng mesa. Inayos ang pantalon sa tuhod ko. Kalmado ang mga kamay ko. Ang puso ko ay tumitibok sa isang mabagal at matatag na ritmo. Handa na ako. Pagkatapos, narinig ko.
Ang mga yapak sa itaas, ang daing ng kama, ang pagkaladkad ng mga nakayapak na paa sa kahoy. Kilala ko ang ritual na iyon na parang isang panalangin. Iyon ang tunog ng hangover ng isang lalaki na tumatawid sa ulap ng sakit ng ulo at bahagyang pagsisisi. Nanatili akong nakaupo, hindi gumagalaw. Ang mga kamay ay magkahawak sa aking kandungan. Ako ang larawan ng Serenity, isang estatwa sa dulo ng isang war table. Nagsimulang tumulo ang tubig sa banyo, isang mabilis na shower. Palagi niyang ginagawa iyon, na parang ang tubig ay makakaladkad hindi lang ang dumi ng katawan, kundi ang dumi ng kaluluwa niya. Kawawa, mas malalim ang dumi. Nagpatuloy ang mga yapak, ngayon ay bumababa sa hagdan, isa-isang baitang mabigat. Maaari kong hulaan kung saang baitang siya naroon sa pamamagitan ng kalansing sa kalagitnaan, tatlo mula sa dulo, sa sala. Nagkaroon ng pagtigil. Alam ko kung ano ang tinitingnan niya, ang maliit na lamesa sa sala at ang mga piraso ng asul na basiko sa sahig. Hindi ko iyon pinulot. Sadyang iniwan ko iyon para iyon ang unang makita niya. Umaasa akong magdudulot iyon sa kanya ng kaunting kahihiyan. Ang narinig ko ay hindi isang buntong hininga ng pagsisisi, kundi isang unggol ng paghamak. Pagkatapos, ang ingay ng mga piraso na sinipa patungo sa sulok gamit ang dulo ng sapatos niya na parang basura. Sa sandaling iyon, ang anumang natitirang habag sa akin ay naglaho. Ang tanging natira ay ang kalamigan ng aking desisyon. At pagkatapos, lumitaw siya sa frame ng kainan. Tumayo siya doon, nakasandal sa jam, kumukurap dahil sa ilaw. Ang sikat ng araw sa umaga ay pumapasok sa malaking bintana, nagliliwanag sa nakahandang mesa. Nakasuot siya ng gusot na khaki pants at isang lumang polo shirt. Basa pa ang buhok, magaang mukha, maliit, at namumula ang mga mata. May balbas siya ng ilang araw, nagbibigay sa kanya ng isang itsurang abandonado, talo. Tiningnan niya ang eksena. Ang puting mantel, ang pinong pinggan, ang makinang na cutlery, ang umuusok na pagkain, ang amoy ng kape, tinapay, at cinnamon. Kumunot ang noo niya, nalilito. Inaasahan niya ang sigawan, pagsumbat, o sa pinakamababa, ang tahimik kong pagkasuklam. Hindi siya handa para sa pagdiriwang na iyon ng walang paliwanag. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon, tila nakita niya ang mukha ko. Nakita ko kung paano huminto ang mga mata niya sa aking maga na labi sa pasa sa pisngi ko. Ang reaksyon niya ay hindi takot o pagkakasala. Ito ay isang halos hindi napapansing panginginig sa gilid ng bibig niya. Isang kislap ng kasiyahan, ng kapangyarihan. Ang pagkalito ay nagbigay daan sa ibang bagay, kayabangan. Isang mabagal, baluktot ng ngiti ang lumitaw sa kanya. Mali ang interpretasyon niya sa lahat. Sa kanyang may sakit na isip, ang piging na iyon ay hindi isang bitag, kundi isang handog ng kapayapaan, isang puting bandila. Sa isip niya, ang sampal noong nakaraang gabi ay gumana. Sa wakas, napasunod niya ako, inilagay ako sa tamang lugar at ngayon, bilang isang masunurin na ama, pinasasalamatan ko siya, humihingi ng tawad gamit ang pagkain. Napakawalang katotohanan, napakabaluktot, na halos matawa ako kung hindi lang napakalungkot. Aba, sabi niya na may raspy voice. Anong piging ito? Bakit may ganitong karangalan? Hindi ako sumagot, tiningnan ko siya na walang emosyon. Ang pananahimik ko ay tila lalo pang nagpasaya sa kanya. Kinaladkad niya ang silya sa kabilang dulo at bumagsak ng may kalabog. Kinuha niya ang linen napkin, tiningnan iyon ng may huwad na karangalan at inilagay sa kanyang mga binti. Inabot niya ang kamay niya at kinuha ang pinakaperpektong pandesilo sa basket. Kailangang aminin, Papa, sabi niya, itinaas yon na parang nagtotoast. Walang makakagawa ng pandesilyos na katulad mo. Malaki ang kagat niya. Ngumunguya siya nang nakabukas ang bibig, naglalabas ng mga mumo sa puting mantel. Pagkatapos lunukin, itinuro niya ang natitirang piraso sa akin. Iyan, Papa, sabi niya, puno ng malupit na pagmamalaki. Nakikita mo, sa kaunting disiplina, bumalik sa ayos ang mga bagay. Ako ang nasusunod dito at iyon ang katapusan. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin, pero hindi ko ipinakita. Sa labas, yelo. Sa loob, ang bawat parirala ay isa pang pako sa dating kabaong.
Walang pagsisisi, may pagmamataas. Pagmamalaki sa pananakit sa akin, sa pagpapahiya sa akin. Akala niya ang karahasan ng sagot. Tiningnan ko siya mula sa kabilang dulo. Haba ang katahimikan. Kinuha niya ang coffee pot para magserbisyo. Doon mismo tumunog ang doorbell. Tindon, isang malinaw, tumpak, saktong tunog. Si Joey ay nanatili na nakabitin ang kamay sa itaas ng coffee pot. Isang frown ng pagkainis ang lumitaw sa noo niya. Sino naman ang pumupunta sa ganitong oras? May inimbita ka? Oo, sabi ko. Iyon ang unang salita na binigkas ko ng umagang iyon. Ang boses ko ay tunog kalmado, matatag. Inimbita ko sila. Ano? Unggol niya inilapag ang tasa ng may kalabog. Ayokong makita ang sino man. Paalisin mo sila kung sino man iyan. Binaliwala ko ang utos. Inilagay ko ang mga kamay ko sa mesa. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas. Inayos ko ang harap ng jacket ko. Lumakad ako ng walang pagmamadali sa pasilyo. Papa, hindi mo ba ako narinig? Sigaw niya sa likod ko. Sabi ko, paalisin mo sila. Hindi ako lumingon. Ang mga sapatos ko ay gumawa ng isang mahinang tunog sa kahoy. Dumating ako sa pinto. Huminga ako ng malalim. Nakita ko ang deformed reflection ko sa salamin. Isang lalaking nakaitim na asul na may mukhang bugbog, pero ang tindig ng isang matandang hari. Ito na ang oras. Pinihit ko ang doorknob at binuksan. Ang sariwa, mahalumigmig na hangin ng umaga ay pumasok sa bahay. Sa porch nandoon ang 3 tao na inaasahan ko. Si Aling Betty, walang bahid na may peach-colored linen suit, kwintas na perlas, at isang seryosong ekspresyon na magpapanginig sa sinumang abogado. Sa tabi niya, si Major Danny, matangkad. Ang uniforme ay perpektong plantsado, ang cap ay nasa kamay, ang mukha ay matigas sa pag-aalala at tungkulin. Sa likod, 2 batang ahente na may profesional, neutral na kilos. Tiningnan ko si Betty, tiningnan niya ang mukha ko, ang labi ko, musika ang mata ko. Nakita ko ang isang kislap ng galit sa tingin niya, pero kinontrol niya iyon sa 1 segundo. Tumango lang siya ng bahagya. Nandito ako, sabi ng minimal na kilos na iyon. Magandang umaga, Ernesto, sabi niya sa matatag na boses ng isang hukom. Magandang umaga, Betty Major, sagot ko ng may parehong kalmado. Pasok po kayo, handa na ang kape. Tumabi ako. Pumasok sila ng tahimik, isa-isa. Ang presensya lang nila ay pumuno sa sala. Ang autoridad ay pumasok sa bahay ko. Naglakad sila sa likod ko patungo sa kainan. Si Joey, na tumayo, naiinis sa ingay, ay nasa pinto nang makita niya kaming lumitaw, at doon nagsimulang gumuho ang mundo niya. Nang makita ang grupo na pumasok, nang makita si Aling Betty na may tindig ng hukuman, nang makita ang uniforme ni Danny at ang iba pang mga ahente na bago ang mukha niya. Ang kayabangan ay naglaho na parang asukal sa tubig. Mula sa inis, naging pagkalito, at mula sa pagkalito, naging ganap na takot. Nawala ang dugo sa mukha niya. Ang mga mata niya ay nagpapalit-palit sa akin at sa kanila at sa akin. Binuksan niya ang bibig niya pero walang lumabas. Ang kamay na may hawak ng piraso ng pandesilo ay lumuwag. Nahulog ang pandesilo, tumama sa porcelain plate ng may tuyong clink, musika, gumulong at naging mumo sa sahig. Ang maliit na tunog na iyon ang nagmarka ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Ang katahimikan ay biglang bumigat. Ang tanging naririnig ay ang tik-tak ng orasan sa sala. Ang bawat segundo ay nagmamarka ng agony ni Joey. Nanigas siya, musika, kulay abo ang mukha, malaki ang mga mata, naghahanap ng 100 palabas kung saan wala. Tiningnan niya ako at sa unang pagkakataon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang takot na tanong. Papa, ano ang ginawa mo? Hindi ko na kailangang sumagot. Ginawa iyon ni Aling Betty sa kanyang mga aksyon. Nang may kalmado na kasing elegante ng nakakatakot, humakbang siya pasulong. Binaliwala niya si Joey na parang isang kasangkapan. Naglakad siya patungo sa mesa ng may matatag na hakbang. Hindi siya umupo sa lugar na inilagay ko sa kanan ko. Hindi. Nagpunta siya sa dulo ng mesa sa harapan. Ang silya na iniwan ni Joey, ang silya na sa karapatan, ay palaging akin at ni Rosario, ang sa ulo ng pamilya. Kinaladkad niya iyon nang may banayad na galaw.
Ang tunog ng kahoy sa sahig ay umalingaw-ngaw sa silid. Umupo siya, inayos ang jacket niya, inilapag niya ang handbag niya sa sahig, at pagkatapos tiningnan niya si Joey. Walang galit o habag sa tingin niya, bigat lang ng 60 taon ng pagkakaibigan sa akin at isang buong buhay ng paglalapat ng batas. Isa iyong tingin na naghubad sa kaluluwa. Sa ilalim niyon, tila lumiit si Joey. Ang malaking lalaki na ilang oras lang ang nakalipas ay naghagis sa akin sa pader ngayon ay parang isang bata, clumsy at takot, nakatayo sa isang silid na napakalaki para sa kanya. Si Major Danny at ang dalawang iba pang ahente ay nanatiling nakatayo sa frame, strategically placed. Wala silang sinabi, hindi na kailangan. Ang kanilang mga uniforme, ang kanilang mga belts na may baril ang nagsasabi ng lahat. Sila ang konsekwensya. Inabot ni Aling Betty ang kamay niya at kinuha ang porcelain coffee pot. Ang bango nitong kape, Ernesto, sabi niya musika, sa parehong boses na gagamitin niya sa afternoon tea ng mga matatanda. Nagserbisyo siya ng isang tasa, nagdagdag ng kaunting gatas, hinalo ng pilak na kutsarita. Ang tinkle ng metal laban sa porselana ay nagputol sa tensyon. Uminom siya ng isang sip, inilapag ang tasa ng maingat musika, at sa wakas ay nagsalita kay Joey. Joey, nagsimula siya at ang boses niya ay mahina, pero pumuno sa silid. Naalala ko nung bata ka pa, at tumatakbo ka sa gate na may dandelion sa kamay mo. Tingnan mo, Tita Betty, isang bulaklak para sa iyo. Nilunok niya ang laway. Naalala ko ang pagdadala mo ng mga grocery bags ko, kahit na mas mabigat yon kaysa sa iyo. Magalang ka, napakaalalahanin. Hayaan mo na iyan sa akin, Tita Betty. Huwag ka nang magpahirap. Palagi mong sinasabi. Tumigil siya, uminom ulit. Ang bawat salita ay isang maliit na tama ng katotohanan. Ang paglalarawan ng lalaki na dapat sana ay siya laban sa kung sino siya ngayon. Hindi iyon isang akusasyon. Ito ay isang eulogy. Ang nanay mo, dagdag niya, at ang pangalan ni Rosario ay lumutang. Maaring napaka-proud niya sa batang iyon, ang nagpakabait, nagpunta sa universidad, ang ipinagmamalaki ng distrito ng kanyang ama. Tiningnan niya ako sandali. Pagkatapos ay bumalik kay Joey. Tumigas ang tono. Nasaan ang lalaking iyon, Joey? Binuksan niya ang bibig niya. Tita Betty, hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ito ay isang family misunderstanding lang. Iyon ang pinakamasamang bagay na maaari niyang sabihin. Isang family misunderstanding? Inulit niya ng may irony. Tingnan mo ang mukha ng ama mo, Joey. Tingnan mo ng maigi. Ang hating labi na yon, ang pasang iyon sa ilalim ng mata. Mukha ba iyan sa iyo na isang misunderstanding? Ibinaling niya ang tingin niya sa sahig, sa mga mumo ng pandesilyo. Hindi, sabi niya, matalim na ang boses. Iyan ay may pangalan at alam nating pareho kung ano iyon. Iyon ang sinyal para sa Major. Humakbang siya pasulong, kinuha ang isang maliit na notebook mula sa bulsa niya. Ang presensya niya ay naging mas malaki. Joey Torres, sabi niya nang walang bakas ng Brother Danny na kilala namin mula sa simbahan. Sa huling 6 na buwan, nakatanggap kami ng ilang reklamo mula sa mga kapitbahay. Malakas na musika, sigawan, pagtatalo sa hindi tamang oras. Lalo pang umikid si Joey. Mayroon din kaming naitalang altercation sa bar na El Perro Salado. 3 linggo na ang nakalipas. Nakita ka nakasangkot sa isang away. Umalis ka na may babala. Nagtaas siya ng tingin, nagulat na alam niya iyon. At mayroon kaming abiso ng 2 traffic stops kung saan muntik ka nang mahuli dahil sa reckless driving pagkatapos lumabas sa parehong bar. Sa madaling salita, isinara niya ang notebook. Nasa radar ka na namin. At ngayon, alas 4:37, nakatanggap ako ng tawag. Reklamo ng assault sa tirahan na ito. Ang biktima, ang ama mo, si Ernesto Reyes. Ang bawat salita ng Major ay isa pang pako. Ang kanyang kasaysayan na binasa ng malakas sa kainan ng kanyang pagkabata sa harap ng taong nakakita sa kanyang lumaki. Ang kahihiyan ay halos mahawakan. Tumayo ako. Lahat ng tingin ay napunta sa akin. Masakit ang likod ko, pero sinusuportahan ako ng sinturon ng tuwid. Hindi ako luluhod.
Umikot ako sa mesa at tumayo sa tabi ng silya ni Betty. Inilagay ko ang kamay ko sa balikat niya at naramdaman ang katatagan niya. Tiningnan ko ang anak ko sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Siya ang unang nag-iwas ng tingin. Joey. Nagsimula ako sa isang boses na hindi ko nakilala na sa akin. Walang tamis. Kalinawan lang ng isang taong tumawid sa impyerno. Gusto kong maintindihan mo ang isang bagay. Hindi ito tungkol sa puot, ito ay tungkol sa isang bagay na mas komplikado. Bago ako bumaba sa kainan, naglagay ako ng kaunting lip balm sa mga labi ko. Walang kulay. Ayoko lang magpanggap, iwasan lang na magbukas pa iyon. Ang kailangan kong sabihin ay kailangang lumabas ng buo, ng walang pag-uurong sulong. Hindi ko sila tinawagan dahil sa puot, Joey. Sabi ko, minamarkahan ang bawat pantig. Tinawagan ko sila dahil mahal kita. May nakatakas na mapait na tawa sa kanya. Mahal mo ako? At dahil doon, tumawag ka sa pulis. Minsan, sagot ko ng walang kurap, ang pinakamalaking gawa ng pag-ibig ay hindi ang protektahan ang isang tao mula sa mga konsekwensya ng kanyang mga aksyon, kundi ang ilagay iyon sa harap niya ng malinaw, musika, para hindi niya maiwasan. Nanahimik ang silid. Ang steam lang ng kape ang gumagalaw, umaakyat sa mga manipis na linya. Ang bitag ay nakahanda. Ang mga saksi ay nasa kanilang lugar. Ang batas ay naroroon. Oras na para magsalita ang biktima. Si Joey ay tumawa ng nerbiyos. Ang tawag mo sa rito ay pag-ibig. Ang boses niya ay pumyok. Musika. Ito ay pagtataksil. Ibinigay mo ako sa mga estranghero. Isa itong family matter, Papa. Atin ito. Hindi, Joey, putol ni Betty, malamig na parang scalpel. Tumigil iyan sa pagiging family matter nang itinaas mo ang kamay mo laban sa taong nagpalaki sa iyo. Sa sandaling iyon, naging matter iyan ng komunidad, ng batas, at kung papayagan mo, pati na rin ng akin. Ang lakas ng huling parirala na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Ang makipagtalo sa akin ay isang bagay. Ang makipagtalo kay Judge Betty Ramos, iba. Nakatayo pa rin ako na may kamay sa balikat niya, umiinom ng lakas niya. Tiningnan ko ang anak ko, ang takot na lalaki bata sa kabilang dulo ng mesa, at sa wakas ay lumabas ang agos ng mga salita na nilulunok ko sa loob ng 2 taon. Family matter, inulit ko na may mahina, ngunit puno ng matuwid na galit na boses. Pag-usapan natin ang pamilya kung gayon. Pamilya si Rosario na nanay mo, na bumabangon sa gabi para magdoble shift sa pantalan, ang mga kamay ay puno ng kaluses, masakit ang likod para lang may libro at pagkain ka. Iyan ang pamilya. Humakbang ako patungo sa kanya. Pamilya ako, Joey. Nang namatay siya, ginawa ko ang lahat. Nagtahi, naglinis, nagdala ng mga sako para lang hindi ka magkulang sa tuition sa universidad, para magkaroon ka ng mas magandang buhay kaysa sa amin. Bahagyang lumubog siya sa silya. At ano ang ginawa mo sa pamilya na iyon? Nagpatuloy ako, nanginginig na ang boses, hindi sa kahinaan, kundi sa isang matuwid na galit. Kinuha mo ang sakripisyo ng nanay mo at ang akin at dinuraan mo. Kinuha mo ang sakit ng iyong demotion, ang iyong frustration, ang iyong kawalan ng kakayahan na harapin ang buhay bilang isang lalaki at ginawa mo iyon na isang sandata. At itinuro mo ang sandata na iyon sa akin. Ang tanging tao sa mundo na hindi kailanman, musika, bumitaw sa kamay mo. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak, pero hindi ko pinunasan. Hinayaan ko silang bumaba, mga likidong saksi ng aking sakit. Gabi-gabi, Joey, bulong ko. Gabi-gabi, umuupo ako sa kusina na iyon at nagdadasal, pero nagbago ang mga panalangin ko. Dati, humihingi ako para sa kinabukasan mo, para sa kaligtasan mo. Ngayon, humihingi ako sa Diyos na umuwi ka at dumiretso sa kama na huwag mo akong kausapin. Humihingi ako na huwag mo akong madumihan ng iyong lason. Humihingi ako na maging invisible sa sarili kong bahay. Ginawa mong kulungan ang tahanan ko. Ginawa mong hatol ang pag-ibig ng isang ama. Hindi ko gustong saktan ka, bulol niya. Sa wakas ay itinaas ang ulo niya. Puno ng luha ang mga mata niya, pero luha iyon ng awa sa sarili. Sobrang dami kong ininom. Nawala sa katinuan. Hindi na mauulit, Papa. Sumpa ko sa Diyos, hindi. Pumutol ako, umiling ng dahan-dahan.
Huwag mong banggitin ang pangalan ng Diyos sa bahay na ito. Hindi ngayon. Ilang beses ko nang narinig na sinasabi mo, hindi na mauulit. Ilang umaga na ng hangover, umiiyak, humihingi ng tawad. At ako, na parang isang tanga, naniwala sa lahat ng iyon. Pinatawad kita, tinakpan kita, nilinis ang mga gulo mo, nagsinungaling sa mga kapitbahay, itinago ang luha ko, pinrotektahan kita. At alam mo ba kung ano ang nakuha ng pagpapatawad ko? Yumuko ako sa mesa, inilagay ang mga kamao ko sa mantel. Binigyan ka ng permiso, ang pananahimik ko at ang pagpapatawad ko ay nagsabi sa iyo na ayos lang ang sumigaw, bumagsak, magpahiya. At kagabi, sinabi nila sa iyo na maaari mo akong sampalin. Ang salitang sampal ay lumutang, indelible. At alam mo ba kung ano ang pinakamasama? Nagpatuloy ako sa isang raspy whisper. Hindi ang sakit. Ang pisikal na sakit ay nawawala. Ang pasa ay mawawala. Ang labi ay magsasara. Ang pinakamasama ay ang pananahimik mo pagkatapos. Musika. Ang likod mo. Ang pag-akyat sa hagdan na parang tumapak ka lang sa isang insekto. Ang iyong ganap na kawalan ng pagsisisi. Tiningnan ko ang Major. Ang mukha niya ay seryoso at ang mga mata ay may luha. Siya ay ama ng 2 babae. Naintindihan niya. Pinilit kong gawin iyan, musika Joey. Nagpatuloy ako. Nandoon ako nang sumigaw ang nanay mo sa sakit at tuwa sa parehong silid. Binuhat kita sa mga braso ko noong ikaw ay lila pa at umiiyak at naisip ko na wala ng anumang bagay sa mundo na hindi ko kayang gawin para sa iyo. At ang pag-ibig na nararamdaman ko para sa iyo ay nananatiling ang pinakamalakas na mayroon ako. Pero ang pag-ibig ko ay hindi nagpilit sa akin na maging punching bag mo. Ang pag-ibig ko ay hindi nagpilit sa akin na maging accomplice sa iyong pagkawasak. Ang protektahan ka mula sa sarili mo sa puntong ito ay ganoon, ang tulungan kang sirain ang sarili mo at dalhin ako kasama mo. Nagsimula siyang umiyak ng totoo, may mga hikbi ng bata. Papa, pakiusap, huwag mong gawin ito. Pupunta ako sa rehabilitation, iiwan ko ang alak. Babalik ako sa simbahan, kahit anong gusto mo, pero huwag mong hayaang dalhin nila ako. Pakiusap. Isa itong family matter. Si Major Danny ay umubo. Ang batas ay malinaw sa mga kaso ng assault, Joey. Sabi niya, nang walang pag-aalinlangan. Hindi iyan isang bagay na maaari nating balewalain. At ano ang sasabihin ng mga tao? Sinubukan niya sa isang huling desperadong pagtatangka. Umaapela sa aking kahihiyan. Doon ako tumingin sa wristwatch ko, ang galing kay Rosario, 8:15. Ibinalik ko ang tingin ko sa kanya. Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao, sagot ko ng mahinahon. 2 taon na akong nabubuhay, umaasa sa iyan, at tingnan mo kung nasaan tayo. Mula ngayon, 2 bagay ang mahalaga sa akin, ang buhay ko musika, at ang kapayapaan ko. At ang kapayapaan ko, Joey, ay nagsisimula sa pagkawala mo sa bahay na ito. Umupo ako ulit sa silya ko, kinuha ang napkin, inilagay sa kandungan ko at nagserbisyo ng kaunting lugaw. Hindi ko iyon kakainin. Ang sikmura ko ay naging buhol, pero ang kilos ay symbolic. Inaangkin ko ang mesa ko, ang buhay ko. Tumango si Betty. Tiningnan niya si Joey, nagulo ang mukha. Ang luha mo ay hindi nagpapagaan sa akin, bata. Musika, sabi niya, nang walang bakas ng tamis. Ang luha ng isang nang-aabuso ay palaging para sa sarili niya, hindi musika, para sa sakit na idinulot niya. Ang ama mo, sa paggawa nito, ay nagbibigay sa iyo ng tanging pagkakataon na natitira sa iyo. Ang tumingin sa salamin ng walang dahilan, walang bote, walang kalasag ng kanyang madaling pagpapatawad. Pinipilit kanyang maging matanda. At iyon, Joey, ang pinakamahirap at pinakatunay na gawa ng pag-ibig na matatanggap mo kailanman. Si Betty ang nangasiwa sa labas ng mundo. Kinausap niya ang mga kapitbahay ng may maikli at marangal na bersyon ng mga pangyayari, pinuputol ang chismis sa ugat. May sakit si Joey at nangangailangan ng seryosong intervention. Si Ernesto ay matapang, ginawa niya ang kailangan niyang gawin. Ang pamilya ay humihingi ng respeto at panalangin.
Ang salita ng isang retiradong hukom ay mas mabigat kaysa sa 100 chismis. Pinilit nila akong kumain. Gumagawa si Pia ng mga sopas. Nagdala si Betty ng sweet potato pie, pero lahat ay parang karton sa akin. Naramdaman kong tila tinitingnan ko ang buhay ko mula sa labas. Nakikita ang isang matanda na gumagalaw sa kanyang bahay na parang multo. Ang pinakamasama ay ang mga gabi. Ang matulog, alam na walang laman ang kwarto sa tabi ko. Nai-imagine ko kung nasaan siya, sa isang malamig na selda kasama ang mga estranghero. Ang ama sa akin ay sumisigaw, tinatawag akong traidor. May mga bangungot ako, musika. Nakikita ko siyang bata, umiiyak sa likod ng mga rehas at ako ay hindi maabot. Nagigising ako na basa ang mukha. Nang pangatlong araw, nakaupo sa tabi ko sa porch, binigyan ako ni Betty ng pinakamatigas na gamot. Ernesto, tama na, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. Huwag mo nang saktan ang sarili mo. Hindi ikaw ang naglagay sa kanya doon. Ang mga desisyon niya ang naglagay sa kanya doon. Ang alak ang naglagay sa kanya doon. Ang galit niya ang naglagay sa kanya doon. Ang tanging ginawa mo ay buksan ang pinto para pumasok ang mga konsekwensya. At ginawa mo lang iyon nang nasa panganib ang buhay mo. Tama siya, alam ko iyon. Pero ang puso ng isang ama ay hindi nauunawaan ang lohika. Tumitibok ito sa ritmo ng isang matigas, madalas na bulag na pag-ibig. Nang linggong iyon, ginawa ko ang unang hakbang para sa sarili kong kaligtasan. Palagi akong naramdaman na ligtas sa bahay. Halos hindi ako naglalak sa araw. Pero ang parirala na iniwan niya, pagsisisihan mo ito, ay tumatagos sa likod ng isip ko. Tumawag ako sa isang kumpanya at naglagay ng mga discrete camera sa porch at isang alarm system sa mga pinto at bintana. Tinuruan ako ng tekniko kung paano i-activate at i-deactivate ang lahat gamit ang isang maliit na panel sa tabi ng pinto. Ang unang gabi na denial ko ang code at narinig ang beep na nagkukumpirma na protektado ang bahay, nakahinga ako ng medyo mas maganda. Isang detalye lang iyon, pero akin yon. Ang kaligtasan ko ay hindi na nakasalalay sa mood ng sinuman. Ang pangalawang hakbang ay nagmula sa payo ni Pastor Michael. Pumunta siya para makita ako, nagdala ng isang maliit na libro ng mga salmo at umupo sa tabi ko ng mahabang panahon. Ang katawan ay gumagaling, Brother Ernesto, sabi niya. Pero ang kaluluwa ay nangangailangan ng ibang uri ng doktor. Binigyan niya ako ng calling card ng isang psychologist, si Dr. Simona Duarte, na specialized sa family trauma. Nag-alinlangan ako. Sa henerasyon ko, hindi namin pinag-uusapan ng therapy. Pinag-uusapan namin yun sa Diyos, sa pastor, sa mga kapitbahay. Pero nagbabago ang mundo at kailangan ko ng iba pa. Ang una kong session kay Dr. Simona ay hindi madali. Ang konsultasyon niya ay isang tahimik na lugar. May komportabling mga silya at amoy chamomile. Sa simula, hindi ako makapagsalita, ang kahihiyan ay nakabara sa akin. Hindi siya nagpilit. Nanatili lang siya sa tabi ko sa katahimikan na iyon hanggang sa nagsimula akong umiyak. At pagkatapos umiyak, nagsalita ako ng isang oras ng tuloy-tuloy tungkol sa takot ko, sa pagkakasala ko, sa pag-ibig ko, sa galit ko. Nakikinig siya ng walang paghuhusga. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na may nakikinig talaga sa akin. Habang nagsisimula akong maglakad ng padaskol-daskol patungo sa sarili kong paggaling, nagsisimula na si Joey sa kanya. Dahil sa reklamo at sa aking patotoo, inakusahan siya ng assault. Ang kanyang kasaysayan ng mga iskandalo ay hindi nakatulong. Ipinaliwanag sa akin ni Betty na dahil ito ang unang krimen ng karahasan, malamang na hindi siya ikukulong ng matagal, pero sigurado na ipapadala siya ng hukom sa isang sapilitang programa ng rehabilitation para sa alcoholism at anger management. At ganoon ang nangyari. Nagpalipas siya ng 3 linggo sa bilangguan, naghihintay ng hearing. Iyon ang oras nang dumating ang sulat, isang puting envelope na may prison letterhead. Musika. Ang pangalan ko ay nakasulat sa kanyang sulat. Nanginginig ang mga kamay ko. Umupo ako sa silyang tumba-tumba sa porch para basahin iyon na may sikat ng araw ng hapon sa mga balikat ko. Binuksan ko ang envelope ng dahan-dahan. Papa, hindi ko alam kung paano magsimula. Sa tingin ko, hindi sapat ang pasensya. Nagawa ko
at nasabi ko ang mga bagay na hindi mapapatawad. Alam ko. Ang 3 linggo dito sa loob, sober, nang walang anumang nakakaabala sa akin, ay ang pinakamahaba at pinakamalinaw sa buhay ko. Kailangan kong tingnan ang lalaking naging ako at hindi ko nagustuhan ang nakita ko. Nakita ko ang isang mahina, mapait na lalaki na sinisisi ang lahat sa kanyang mga problema, lalo na ang tanging tao na palaging nasa tabi niya. Hindi ko naaalala ang lahat nung gabing yon, pero sapat ang naaalala ko. At ang imahe ng mukha mo, ang takot sa mga mata mo, hinding-hindi ko malilimutan. Galit ako sa sarili ko dahil sa pagdulot niyan sa iyo. Nang pusasan nila ako, galit ako sa iyo. Sinisi kita. Pero dito, sa katahimikan na ito, naintindihan ko. Hindi mo musika ginawa ito sa akin, ginawa mo ito para sa akin. Pinindot mo ang emergency button dahil ang eroplano ay nahuhulog at masyado akong abala sa pakikipagtalo sa flight attendant. Inaresto mo ako at, parang baliw man, niligtas mo ang buhay ko. Hindi ako humihingi ng tawad sa iyo. Hindi ko iyon karapat-dapat. Gusto ko lang na malaman mo na naiintindihan ko. Salamat sa pagkakaroon ng lakas ng loob na wala ako, Joey. Binasa ko ang sulat ng 2, 3 beses. Binura ng mga luha ang mga linya. Hindi lang iyon kalungkutan, mayroon doon na ginhawa ng pag-asa. Musika. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 2 taon, naramdaman ko ang boses ng tunay kong anak, hindi ang salasing na halimaw, kundi ang sa nawawalang lalaki sa loob. Ang nangakong gagawin niyang ipagmamalaki ang nanay niya at ang ama niya. Kahit ganoon, mahaba pa ang daan. Sinentensiyahan siya ng hukom ng 6 na buwan sa isang inpatient rehabilitation center at 1 taon ng probation na may sapilitang therapy. 6 na buwan ay parang walang katapusan, pero sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang ilaw sa dulo ng tunel, isang mahaba, madilim at makipot na tunel, pero ilaw, musika sa wakas. Sa mga buwan na yon, nag-focus ako sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa therapy kay Dr. Simona. Bumalik ako sa workshop group ng simbahan. Nagsimula ulit akong imbitahan si Betty para magkape. Unti-unti, ang bahay ko ay muling naging tahanan at hindi kulungan. Ang katahimikan ay huminto sa pagiging nakakatakot, naging kapayapaan iyon. Bumili ako ng isa sa mga tablets na may malaking screen. Natuto akong gamitin iyon para magbasa, manood ng balita, gumawa ng video calls kay Pia. Ang mundo na lumiit sa mga pader ng bahay ko ay nagsimulang lumaki ulit. Pagkatapos ng 6 na buwan, tinawagan ako ng isang mediator mula sa rehabilitation center. Tapos na ni Joey ang programa, sober siya. Nagtatrabaho siya sa pag-e-embag ng groceries sa isang supermarket at nakatira sa isang maliit na apartment sa kabilang dulo ng syudad. Gusto niya akong makita, hindi sa bahay, hindi nang nag-iisa, kundi sa isang mediation session na may therapist na kasama. Lumiit ang puso ko. Takot, pag-asa, pag-aalinlangan, lahat ng sabay-sabay. Handa na ako, gusto ko siyang makita. Tiningnan ko ang sala, ang sikat ng araw ng hapon na pumapasok, ang mga halaman ko, ang mga larawan. Ako ay nasa kapayapaan. Ang tanong na tinanong ko sa sarili ko ay, handa ba akong ipagsapalaran ang kapayapaan na ito? Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng 1 linggo. Kinausap ko si Betty. Tapat sa kanyang estilo. Naging praktikal siya. Ano man ang desisyon mo, gawin mo iyon para sa sarili mo, hindi para sa kanya. Ang makita siya ay hindi nangangahulugang kalimutan. Ang makinig sa kanya ay hindi nangangahulugang buksan ang pinto ng bahay. Kinausap ko si Dr. Simona. Dumiretso siya sa punto. Ano ang kinatatakutan mo, Ernie? Siya o ang bahagi mo na gustong patawarin ang lahat at magpanggap na walang nangyari? Ang tanong niya ay tumagos sa akin. Hindi ako natatakot sa Joey ngayon, sober at binabantayan ng batas. Natatakot ako sa sarili ko, sa walang hanggang kakayahan ng isang ama na burahin, bigyang katwiran, bawasan. Inabot ako ng 7 araw para magdesisyon at sa huli, ang sagot ay hindi nagmula sa ulo, kundi sa puso. Kailangan kong pumunta, hindi para sa kanya, para sa akin. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata kung totoo ang pagbabago. Kailangan kong isara ang chapter na yon na may final period, hindi may mga pahina na punit.
Ang session ay isang Martes ng hapon sa isang community center malapit sa klinika, isang neutral na lugar. Nagmaneho ako mag-isa. Mahigpit ang hawak ko sa manibela kaya sumakit ang mga kamao ko. Nakasuot ako ng simpleng cotton shirt at slacks. Naramdaman kong tila pupunta ako sa isang libing. Ang mediator, si Mr. Perez, ay sumalubong sa akin sa pinto. Dinala niya ako sa isang maliit na silid na may bilog na mesa at 3 silya. May isang pitcher ng tubig at baso. Sinabi niya na parating na si Joey. Umupo ako, tuwid ang likod, ang bag sa kandungan ko. Naghintay ako. Bawat segundo ay mabigat. Nang bumukas ang pinto, ang lalaking pumasok ay hindi ang halimaw noong gabing iyon. Pero hindi rin ang bata sa mga larawan. Isang estranghero siya. Mas payat siya, walang pamamaga ng alak. Iyon ang nagpakita sa mga buto ng pisngi na minana niya kay Rosario. Maikli ang buhok, maayos ang balbas. Nakasuot siya ng simpleng, plantsadong kamisa at jeans. Pero ang pinakamalaking nagbago ay ang mga mata niya. Hindi na iyon pula, punong-puno ng galit. Mayroon iyon na pagod na kalinawan, ang tingin ng isang taong umiyak ng matagal at kailangang tumingin sa salamin. Tumigil siya sa pinto nang makita ako. Hindi siya ngumiti, tumingin lang sa akin ng may pinaghalong takot at pag-asa. Itinuro ng mediator ang silya sa harap ko, umupo siya, nag-iwan ng espasyo. Ipinaliwanag niya ang musika mga tuntunin. Respeto, huwag magpuputol. Ang layunin ay hindi ang makipagkasundo, kundi ang makipag-ugnayan. Pagkatapos, ibinigay niya ang salita sa kanya. Pinagsama ni Joey ang mga kamay niya sa mesa. Medyo nanginginig iyon. Tiningnan niya ang mga kamay niya, hindi ako, nang magsimula siya. Papa, alam kong wala akong karapatan na humingi sa iyo ng anumang bagay. Kahit na ang pagiging narito mo, sabi niya sa mahinang boses. Pero hiniling ko ang meeting na ito dahil kailangan kong sabihin iyon. Tinitingnan ka sa mukha. Kailangan kong marinig mo iyon mula sa bibig ko. Huminga siya at nagtaas ng tingin. Pasensya. Pasensya na sa sakit na idinulot ko sa iyo, ang takot, ang kahihiyan. Pasensya sa bawat sigaw, bawat malupit na salita, bawat gabi na idinulot ko sa iyo. At pasensya sa paraang hindi mo mai-imagine, sa pagtaas ng kamay laban sa iyo. Walang dahilan. Hindi ang alak, ako iyon. Isang mahina, mapait, at malupit na ako. At gagamitin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pagsisisi. Tahimik na tumulo ang mga luha niya, hindi niya pinunasan. Sa programa, nagpatuloy siya. Pinipilit kaming tingnan ang mga rubble na iniwan namin. At ang rubble ko ay ikaw. Muntik na kitang sirain, Papa. At ang pasensya ay hindi nag-aayos ng anumang bagay. Pero gusto kong malaman mo na alam ko ang ginawa ko. Hindi na ako nagtatago. Tiningnan ako ng mediator. Mr. Reyes, gusto mo bang may sabihin? Tiningnan ko siya. Naghahanap ako ng kasinungalingan, ng drama. Hindi ko iyon nakita. Nakita ko ang isang sirang lalaki na tinitingnan ang sarili niyang mga piraso. Naniniwala ako sa iyo, Joey, sabi ko sa wakas. Naniniwala ako na nagsisisi ka at pinapatawad kita. Nakatakas ang isang hikbi sa kanya, isang tunog ng malaking ginhawa na nagwasak sa kaluluwa ko. Pero nagpatuloy ako at tumigas ang boses, musika ko. Ang magpatawad ay hindi ang kalimutan at hindi iyon nangangahulugang bumalik sa dati. Ang Ernesto na iyon, ang ama na nagtatakip sa lahat, ay wala na. Pinatay mo siya nung gabing iyon. Nasaktan siya, nakita yon, pero kailangan kong sabihin. Ako ang ama mo at mamahalin kita palagi. Pero ngayon, kailangan kong mahalin ang sarili ko ng mas higit. Ang relasyon natin mula ngayon ay magkakaroon ng musika, malinaw na boundaries. Mayroon kang sarili mong bahay, mayroon akong sa akin. Ikaw ang buhay mo, ako ang sa akin. Hinding-hindi na tayo maninirahan ng magkasama. Tumango siya ng hindi nakikipagtalo. Maaari tayong magkita paminsan-minsan, magkape sa isang public place. Pero ang bahay ko, Joey, ang kapayapaan ko, ay hindi na bukas para sa iyong bagyo. Kailangan mong matutunan na maging sarili mong refuge. Ang bawat salita ay mabigat, pero iyon
ang pinakatapat na nasabi ko kailanman. 1 taon na ang nakalipas. Naglakad kami sa maliliit na hakbang. Sinusunod namin ang kasunduan. Tuwing 2 linggo, nagkikita kami sa isang coffee shop sa kalagitnaan, palagi sa parehong mesa sa tabi ng bintana. Nag-o-order siya ng black coffee. Ako, tea na may lemon at nagbabahagi kami ng isang slice ng apple pie. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa trabaho niya sa pag-iembag ng groceries, sa hardin ko, sa panahon. Bihira lang ang tungkol sa nakaraan. Patuloy siya sa therapy. Pumupunta siya sa kanyang mga Alcoholics Anonymous meetings. Hindi na siya tumikim ng alak simula nang umalis siya. Ang relasyon namin ay hindi na ang dati. Ang bulag na intimacy ng ama at anak ay nawala marahil magpakailanman. Sa halip, may lumaki na isang bagong bagay, isang maingat na respeto, isang pag-ibig na may mga hangganan. Mas malungkot iyon, siguro, pero ligtas iyon. At ngayon, para sa akin ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa lahat. Ngayon, nakaupo sa porch ko, nararamdaman ang simoy ng hapon, sa wakas ay nararamdaman ko ang kapayapaan. Tahimik ang bahay, pero isa iyong magandang katahimikan. Aking katahimikan iyon. Ang anak ko ay buhay sober at sa kanyang mga 40s, nagsisimula na siyang maging ang lalaki na dapat sana ay siya noong 20s. Kinailangan ng isang kakilakilabot na aksyon, isang matinding sakit para makarating dito. Natutunan ko na ang pag-ibig ng isang ama ay hindi ang tiisin ang lahat ng tahimik. Ang tunay na pag-ibig minsan ay ang gumuhit ng isang linya sa buhangin at sabihin, "Mahal kita, pero mas mahal ko ang sarili ko at hindi ka dadaan dito." At minsan, musika, ang pamilya na pinili mo para suportahan ka, isang kapitbahay na hukom, isang kapatid na tumatawid sa kalahati ng bansa, ay mas malakas kaysa sa dugo na sumusubok, musika, na ilubog ka. At ikaw, ano ang gagawin mo sa kalagayan ko? Sa tingin mo ba, tama ang ginawa ko? Sabihin mo sa akin sa mga komento at sabihin mo sa akin kung saang syudad mo kami pinapakinggan. Kung ang kwentong ito ay tumama sa puso mo, ilike mo para makapagpatuloy. Musika kaming magdala ng mas maraming kwento na tulad nito. Salamat sa pagmamahal mo. Ngayon, makikita mo sa screen, musika, ang iba pang mga kwento na sigurado akong magugustuhan mo. I-click ang isa para magpatuloy sa pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento.